Sumapit Dahan-dahan na ang sumagot katapusan si ng Dao mundo. Zhen. Saan man Kamagalan dako, lang, tanawin ng mga nakakuha nabubuhay ako na patay na isang kumakain ng pamaran tao ang makikita digman sa daw. mga lansangan. Medyo Mas mahiwaga marami pa ito. ang zombie Narinig kaysa sa kong mga taong sinakababatang nabubuhay. Sa kapatid gitna na ng daw kaguluhang siyang ito, ang may isang pinakamagaling inang sa nagdadalang tao, pagkontrol nasa huling buwan na ng sundalong kanyang daw. pagbubuntis, Kaya ay at bibigay ko hirap na ito sa hirap na kay naghahanap ng daan para Nagalangan makatakas. si Dao Shun. Ngunit, Tining niya ang ang bilis bagay niya sa ay hindi kami. makasabay sa kawan ng Pamaran mga zombie digman na daw. iba't iba ang Tining anyo niya at ang laki. bagay sa kami. Dagdag pa rito, ang kanyang Pamaran malaking tiyan ay nagpapabagal sa pagkalat kanyang mongo para pagkilos. maging sundalo. Sa huli, hindi Talagang nakaligtas ay ang bibigay ina, mo sa nakagat akin? siya ng zombie. Nang makita ang ganong Ginamit niya kasabay ang lahat ng nasiyahan natitirang si lakas Dao para Zhen. tumakbo at Lumapit. sumiksik sa isang pader. Siyempre, Ang sakit hindi mula sa libre. kagat sa kanyang Gusto braso kong ay samahan mo unti-unting ako sa nagpapawala malawak sa na kanyang desitu. katinoan. Isang Ngunit daang sa milya sandaling ang iyon, layo. sumigi Isang ang bina sakit para sa kanyang pumuti tiyan. isang Sinabi tao. sa kanya ng kutob ng isang Pagkatapos, ina na malapit na siyang napakasyoso manganak pang inalit dito ni mismo Dao sa Zhen. magulong Ang lupain taong ito. iyon, Walang malamang tigil ang nakita pag-agos mo ng na kanyang rin. mga luha, Ang panggalam kasabay niya, ng sakit Kiao mula sa kagat Schwanzen, at sa ay kanyang sa puso. siyang hamak Ngunit na ang motel. matinding likas na Kila pagiging muna ina ang siya. nagtulak sa Iling kanya araw na na ang labanan ang sakit nakalipas. sa anumang Hawak niya paraan ang para lamang mailuwan ng ligtas ang kanyang harang. anak. Kahit Kaya na nagsimula nakapasok ng na siya magbago sa ang kanyang malawak na katawan, desitu. sinikap ng batang Nang ina na marinig gamitin ang ang kanyang pamilyar na humabang dila panggalam na ng naging parang gamisisi sa Dao zombie Shun. na para takpan ang Siya sarili niyang pala, bibig. nakatatandang Pinipigilang makagawa kapatid, ng ingay. dahan-dahang Dahil sa sumagot si labas, Dao ang Zhen. mga halimaw ay patuloy pa rin Kamakalan naghahasik lang, ng lagim. nakakuha At ako kung matutuklasan isang sila, pamaran pareho silang digman mag-ina na daw. mga nganib. Medyo Sa puntong mahiwaga ito, ito. halos Narinig tuluyan kong ng nagbago ang katawan sinakababatang ng ina. kapatid na Ngunit Dao hindi siya Shun ang tumigil sa pinakamagaling sa pagmamakaawa sa may pagkontrol kapal na kaawaan ang munting sundalong buhay daw. sa Kaya kanyang ay bibigay ko sinapupunan. ito sa Pagkatapos kay noon, matagumpay niyang isinilang ang isang sanggol na babae sa gitna ng hindi kapanipaniwalang Pamaran kahirapan. 7 taon ang lumipas, ang mundo ay nananatiling lugmok sa Ito, kaguluhan dahil sa pamaran pandemya ng mga pagkalat zombie. NG Ngunit sa mongo isang para maliit maging na sundalo. apartment, may Ito, isang batang talagang naglalaro ng ay bibigay taguan mo sa kasama akin? ang kanyang ina. Nang makita Ang problema, ganong ang ina kasabay ng bata ay isang nasiyahan si zombie. Dao Sa Zhen. unang tingin, Lumapit. aakalain mong isang bata ang Siyempre, inaatake hindi ng libre. zombie. Gusto Pero nang kong mahuli siya samahan ng mo ako zombie, sa malawak pumalakpak na pa ang desitu. bata. Isang daang Haha, milya ang layo. nakakakiliti, Isang inay. bina para Pakawalan mo na pumuti ako. isang Ang taon. malutong na tawa ay umalingaw sa buong apartment. Napakaseryoso pang Si inay inalit naman ni ang Dao taya. Zhen. Inay, Ang mahahanap taong kita iyon, ngayon. malamang nakita mo na Tama, rin. ito nga ang Ang babaeng panggalam niya, isinugal ang Kiao buhay para Schwanzen, isilang ang ay sa bata sa siyang gitna ng hamak na kawan ng motel. mga uhaw Kilala sa mo dugong na zombie. siya. 7 Iling taon na araw ang na ang nakalipas. nakalipas. At ang batang Hawak nasa niya kanyang ang mga kamay ay ang ating kanyang nasa mahalagang masira anak na NG babae harang. na Kaya ipinagpalit niya nakapasok sa na kanyang siya sa sariling malawak buhay. na Si desitu. Chan Bok, sa Nang di malamang marinig ang paraan, pamilya na napanatili ng panggalam, inang ito ang ang kanyang gamisisi buong Dao Shun. katinuan at pagkatao. Siya Sa pala, loob ng 7 taon, nakatatandang pinalaki niya kapatid, ang kanyang huwag anak na kang babae, mag-alala. kahit nasa Hindi labas ay mo impyerno. masanikuan. Si Chan Bok, Pagkalat mula NG pagkabata, mongo para ay maging nakasanayan ng sundalo. makita ang Papatayin ko nakakatakot siya. na mukha ng kanyang ina. Dahan-dahan Kaya sumagot naman, si hindi Dao niya Zhen. kailanman itinuring na halimaw ang Kamakalan kanyang lang, ina. nakakuha Ang ako tanging problema lang isang ay bihirang pamaran makalabas ng digman bahay daw. ang bata. Medyo Kaya tuwing mahiwaga aalis ito. ang kanyang Narinig ina, kong si Chan Bok ay sinakababatang umiiyak at kapatid na Dao nagsisisigaw, Shun ang gustong sumama. pinakamagaling sa Gusto kong pagkontrol sumama, inay. sundalong daw. Isama Kaya mo ay ako. bibigay ko ito sa Gusto kong sumama sa'yo at sunduin si Tatay Nagalangan si Dao Gondong. Shun. Tining Walang niya ang tigil sa bagay sa pag-iyak kami. si Chan Bok. Pamaran Kitang-kita ang digman kanyang daw. bungi. Ang Tining magulo niya at ang maingay bagay na sa kilos kami. ng bata ay Ito, labis na ikinalito pamaran ng inang zombie. pagkalat Kuminahon NG ka, mongo Chan para Bok. maging sundalo. Kung magpapatuloy Ito, ka ng ganyan, talagang maririnig naibibigay tayo mo ng sa mga akin? halimaw sa Nang paligid. makita ang Tumingala ganong si Chan Bok at nakita ang nasiyahan si seryosong Dao mukha Zhen. ng kanyang Lumapit. ina. Alam niyang walang Siyempre, silbi ang hindi pag-iyak, libre. kaya yumuko Gusto siya at kong nilunok samahan ang mo kanyang ako mga sa luha. malawak na Nang desitu. makita ang Isang nalulungkot daang na anyo milya ng ang anak, layo. nataranta Isang muli para ang ina. pumuti NG Ngunit isang kahit ano taon. paman, hindi niya maaaring Pagkatapos, isama ang bata sa napakaseryoso labas. pang inalit Dahil ni naging Dao zombie na Zhen. siya at Ang hindi taong makapagsalita, iyon, malamang nakikipag-usap nakita mo na lamang rin. sila sa Ang pamamagitan ng panggalam mga niya, simpleng Kiao senyas na Schwanzen, isinusulat ay sa sa kanyang siyang palad. hamak na motel. Pasensya na, Kilala anak. mo na siya. Isasama ko si Iling Tatay araw Gondong na ang pauwi. nakalipas. Pangako, Hawak uwi niya ka ang agad, inay anting ha. na sumisira Hindi tumigil sa Kaya pagsinghot si nakapasok Chan na Bok siya sa at tumango malawak ang na kanyang desitu. ina. Lumabas ang Nang batang ina, marinig ang sinisimulan pamilya ang na kanyang panggalam, ang pangangaso. gamisisi Bilang Dao isang Shun. zombie na may Oh, katinuan, siya ang pala, kanyang talino ay higit na nakatatandang nakahigit kapatid, sa kanyang mga dahan-dahang sumagot si kasuklam-suklam na Dao kauri Zhen. sa labas. Kamakalan Sistematiko lang, niyang nagagamit ang nakakuha mga ako kakayahan ng isang zombie, pamaran kaya karamihan sa digman mga daw. halimaw sa labas Medyo
ay hindi niya mahiwaga ito. kalaban. Narinig Ngayon, kong si ang unang nakababatan napatumba ni kapatid Inay ni na Chang daw Bok Shun ang ay isang malaking pinakamagaling bibig sa na zombie. pag-control Nang tuluyan na NGNG itong Sundalong maparalisa, daw, kaya umupo siya ibibigay at ko sinimulang ito sa nguyain ang IYO. kipagkain. Nag-alangan Ang si lasa, Daw sa Shun. totoo lang, Dining ay yun medyo ang bagay sa nakakadiri. kami. Pamaran Ngunit dahil NG isa siyang Dignan daw, zombie, wala siyang dining yun gaanong ang bagay sa pagpipilian. kami. Ang Ito, mahalaga, pamaran mabusog siya. NG, pagkalat NG Katatapos lang Mongo para kumain ni maging Inay ni Chang sundalo. Bok nang Ito, makarinig siya ng talagang putok ng baril ibibigay sa mo malapit. akin? Nang Tumingala nakita siya ng at ganong nakita ang kasabay ko, dalawang lalaking nasiyahan nakaligtas si na Dao humaharap sa Jen, isang lumapit. kawan ng mga gutom na zombie. Siyempre, hindi libre. Ang lalaking may Gusto mahabang kong buhok samahan mo ay ako may sa hawak na malawak malaking na flashlight desierto. at ang Isang isa naman ay milya may ang dalang layo, mahabang isang baril. bina para pumuti NG Kita mo, isang taong.
Hindi sila makagalaw kapag tinututukan natin ng ilaw. Inalit ni Dao Jin. Kaya wag nating sayangin ang ating mga bala. Malamang nakita mo na rin. Pero ang daming zombie panggalam dito. niya, Kiao Shuangzhen, Wala akong ay pakialam. sa siyang hamak na model. Kailangan mong lumaban Kailan mo hanggang na mag-umaga. siya. Iling araw na Muling ang umalingaw nakalipas. ang putok ng Hawak baril. niya ang Napakunot noo si inay ni Chonbo. Matagal nang naging pugad ng mga zombie ang lugar na ito. Hindi niya alam kung bakit napadpad dito ang mga buhay na tao at ano ang ginagawa nila rito sa ganitong oras. Ang sigurado siya, hindi alam ng dalawang ito na ang flashlight at ang ingay ng baril ay lalo lang magpapagalit sa mga halimaw. Gayunpaman, naramdaman ni inay ni Chonbo na wala siyang kinalaman dito. Kung lalapit siya, baka tamaan pa siya ng bala sa ulo. Ngunit nang paalis na sana si inay ni Chonbo, napadako ang kanyang tingin sa backpack na nasa likod ng lalaking may mahabang buhok at ito ang nag-udyok sa kanya na kumilos. Ang mahinang flashlight sa kamay ng lalaking blonde ay hindi nakasakit kay inay ni Chonbo. Mabilis niyang ginamit ang kanyang mga kakayahan para basagin ang bumbilya. Ang malaking lalaki sa kanila ay mabilis din napatumba ni inay ni Chonbo. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na dinampot ng lalaking blonde ang baril mula sa kamay ng kanyang kaibigan at itinutok kay inay ni Chonbo. Ngunit dahil masyadong madilim sa paligid, hindi siya sigurado kung tama ang kanyang punteriya. Habang papalapit ng papalapit ang zombie sa harap niya at mukhang iba pa ito sa karaniwang zombie, hindi niya napigilang manginig ang buong katawan. Natakot siya ng husto na tumulo na ang kanyang mga luha. At si inay ni Chonbo na may 7 taong karanasan sa impyernong ito ang siyang nagwagi. Inagaw niya ang backpack mula sa balikat ng lalaking may mahabang buhok at sinimulan ang kanyang paglalakbay. Hindi kalayuan, may isa pang lalaking nakaligtas. Mukhang malapit na siyang maubusan ng lakas. Wala siyang dalang suplay, wala ring armas. Ang tanging panlaban niya ay isang malaking bato na mahigpit niyang hawak. Naghahanap sana ng matataguan ang lalaki, ngunit biglang lumitaw si inay ni Chonbo. Isang matulis na galamay ang sumugod patungo sa lalaki, ngunit huminto ito isang sentimetro mula sa kanyang lalamunan. Matapos ang ilang sandali ng baliw na paghinga dahil sa takot, saka lang nahimasmasan ang lalaki. At ang nakakagulat, niyakap siya ni inay ni Chonbo. Diyos ko, ikaw pala yan, mahal ko. Huminga ng maluwag ang lalaki. Sa wakas, natagpuan din kita, Gondon. Salamat sa pagdating mo. Ano to? Nahanap mo pa ang backpack ko. Nag-aalala ako mula ng manakaw, yun ng mga magnanakaw. Pala ang dahilan kung bakit inatake ni inay ni Chonbo ang dalawang lalaki ay dahil nakilala niya ang backpack na dala ng lalaking may mahabang buhok bilang pag-aari ng kanyang iasawa. Uwi na tayo, Gondon. Tungkol naman sa lalaking may mahabang buhok, hindi siya pinatay ni inay ni Chonbo. Matapos mabawi ang backpack, mabilis siyang umalis, hinayaan itong makipagpatayan sa mga halimaw. Ang kasama niyang walang malay ay hindi pa rin nagigising at siya mismo ay wala ng flashlight o baril. Sa huli, hindi siya nakatakas sa mga bibig ng mga uhaw sa dugong zombie na pumaligid sa kanya. Samantala, si Gondon na natagpuan ni inay ni Chonbo sa ganitong kalagayan ay biglang naalala ang unang pagkakataon nilang magkita, 7 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, si Gondon ay mag-isang nangangaso, pasan ang mabigat na backpack. Maswerte siya noong araw na iyon dahil nakakita siya ng isang flashlight na gumagana pa. Dahil pakiramdam niya ay maganda ang kanyang swerte, naglakas loob si Gondon na pumasok ng mas malalim. Pumasok si Gondon sa isang gumuhong gusali dahil may nakita siyang aandap-andap na liwanag sa loob. Sinundan niya ang madilim na lagusan, dahan-dahang lumapit sa silid na mailiwanag, umaasang makakahanap ng pagkain o anumang kapakipakinabang. Ang resulta, nakita ni Gondon ang isang zombie na putol-putol ang mga paa at kamay. Isang tanawing kasuklam-suklam. Inakala niyang inatake ito ng ibang zombie. Naramdaman ni Gondon na hindi na siya dapat magpatuloy dahil anumang makagagawa nito sa kapwa niya ay tiyak na hindi madaling kalaban. Ngunit nang patalikod na siya para umalis, isang napakahinang tunog ang nagpatigil kay Gondon. Iyon ay tinig ng isang bata. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalinlangan, nagpa siya pa rin siyang bumalik, pumasok sa mas malalim na silid. At ang sumunod na tanawin ay nagpatulala kay Gondon ng ilang sandali. Tulad kanina, isang sibat ang nakatutok sa kanyang lid.
Ang kalaban ay puno ng galit. Ngunit ang problema, ang halimaw na puno ng dugo na nagbabanta sa kanya gamit ang sibat ay nagpapasuso sa isang sanggol. Ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon dahil hindi pa siya nakakita ng isang zombie na may pagkatao. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala niya si inay ni Chonbok at sa paglipas ng panahon, sila ay naging imaiditini destiny soulmates ng isa't isa. Iyan din ang dahilan kung bakit tinatawag siya ni Chonbok na Tatay Gondon kahit hindi sila magkadugo. Sa mga sumunod na araw, dahil kay inay ni Chonbok, naging mas madali ang pangangaso ni Gondon ng pagkain. Siyempre, hindi mabilang ang mga pagkakataong napunta sila sa mga delikadong sitwasyon tulad ngayon. Napapaligiran sila sa lahat ng dako at naubusan pa ng baterya ang flashlight. Mahal, kaya mo ba silang ubusin? Walang magawa si Gondon kundi humingi ng tulong kay inay ni Chonbok. Ngunit napakarami ng kalaban sa pagkakataong ito. Kahit na may 3 ulo at 6 na kamay pa siya, mahihirapan siyang ubusin silang lahat. Napilitan si Gondon na bunutin ang kanyang baril para suportahan ang kanyang mahal. Ngunit saglit lang nawala ang tingin ni inay ni Chonbok kay Gondon. Ang paa nito ay bigla nang pinulupot ng dila ng isang zombie sa ibaba. Mabuti na lang at mabilis siyang nahawakan ng babaeng zombie. Ngunit lalong naging mahirap ang kanilang sitwasyon dahil ngayon ay pareho silang nakabitin sa rooftop ng gusali. Sa isang banda, si inay ni Chonbok napilit na humahawak kay Gondon. Sa kabilang banda, ang halimaw na buong lakas siyang hinihila pababa. Naku, mapipilas ang binti ko. Ano ba tong mga galamay na to? Saan sila nanggagaling at ang dami nila? Nagrereklamo si Gondon habang nakatingin sa ibaba at biglang natahimik ang kanyang boses. Dahil matapos tingnan mabuti ang nakapulupot sa kanya, alam ni Gondon na hindi ito ordinaryong zombie. Sa laki pa lang, halata ng isa itong boss. At ang mahalaga, uhaw na uhaw ito sa dugo matapos makakita ng buhay na tao. Habang ang kanyang mga magulang ay nakikipagbuno sa labas, si Chonbok ay payapang nagdodrawing sa loob ng bahay. Nagsimula na siyang mainip dahil matagal nang wala ang kanyang mga magulang. Ang totoo, ang kanyang mga magulang ay kasalukuyang humaharap sa isang napakatinding sitwasyon ng buhay at kamatayan. Si inay ni Chonbok, kahit naging zombie na, ay may limitasyon pa rin sa lakas. At si Gondon ay malapit nang mapunit sa dalawa. Ang boss na halimaw sa ibaba ay may napakalakas na hila. Sa rooftop, dumarami ang mga zombie. Malapit nang hindi makayanan ni inay ni Chonbok. Ngunit kung wala siyang gagawin, pareho silang mamamatay dito. Si Chonbok ay naghihintay pa rin sa bahay. Nang maisip ito, huminga ng malalim ang babaeng zombie, naghahanda para sa pinakamahirap na sugal sa kanyang buhay. Pagkatapos, binitiwan niya ang kamay na nakakapit sa rooftop. Isang segundo ang kinailangan ni Gondon para maintindihan ang ginagawa nito. Pagkatapos ay napasigaw siya dahil sa bilis ng kanilang pagbagsak. Sa ibaba, ang T-zombie cannon ay nakanganga na, naghihintay sa kanilang pagbagsak. Habang bumabagsak, ginamit ni inay ni Chonbok ang kanyang galamay na nakakapit pa sa rooftop para sunggaban ang isang zombie doon at ihagis ito diretso sa lalamunan ng zombie cannon. Tulad ng kanyang kalkulasyon, matapos makakain ng pain, napilitan itong isara ang bibig para umuya. Dahil dito, ang dila na mahigpit na nakapulupot sa paa ni Gondon ay napilitan ding umurong. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang panganib ay nariyan pa rin at nagbabanta sa kanila. Nang makita ni inay ni Chonbok na kalahati ng matagumpay ang kanyang plano, nagsimula na siyang mapuno ng sigla. Ngayon, kailangan na lang nilang lumapag at tapusin ang mga natitira para maprotektahan niya si Gondon. Kakaisip pa lang niya nito, bigla na lang siyang yakap ng mahigpit ni Gondon gamit ang lahat ng lakas nito. Hindi lang siya ang may ganoong intensyon, gusto rin ni Gondon na gamitin ang sariling katawan para protektahan ang kasama. Kahit papaano, may suot siyang malaking backpack, kaya hindi direktang katawan niya ang tatama sa lupa at gusto niyang maging mas banayad ang paglapag ni inay ni Chonbok. Maswerte pa, bumagsak sila mismo sa malaking zombie habang abala pa ito sa pagnguya ng zombie na inihagis ni inay ni Chonbok kanina. Dahil dito, naging medyo maayos ang kanilang paglapag. Gumulong-gulong ng ilang beses si Gondon kasama si inay ni Chonbok sa lupa matapos mahulog mula sa mukha ng zombie. Kahit na masakit at nanlalambot ang buong katawan niya, hindi siya nag-aksaya ng kahit isang segundo. Agad niyang pinasan si inay ni Chonbok at tumakbo. Pero ang dambuhalang zombie ay walang balak na pakawalan sila. Sa katunayan, ang pagbagsak nila sa mukha nito ay lalo lang nagpagalit sa halimaw. Si inay ni Chonbok na nasa balikat ni Gondon ay walang tigil sa pag-ungol. Nang makita ito, pinakalma siya ni Gondon. Sandali lang, ibababa kita agad. Nang medyo
makalayo na Dining sila, yan ang bagay ibinaba sa ni kami. Gondon si inay ni Ito, Chonbok para Pamaran makatakbo NG, ito ng pagkalat mag-isa. NG Mongo para Ang maging babaeng sundalo. zombie ay walang Ito, tigil sa talagang pag-ungol. ay Sa bibigay totoo mo sa lang, akin, pinapagalitan nang niya ang nakita kanyang ng ganong i-asawa. kasabay ka, Pero syempre, nasiyahan hindi si makabuo Dao ng Jen, normal na lumapit. salita ang kanyang lalamunan. Siyempre, hindi Baliw ka ba? libre. Gusto Kaya kong kong alagaan samahan ang mo sarili ako sa ko. malawak Hindi na ko kailangan desierto. ng tulong Isang mo. daang milyang Akala mo ba layo. napakalakas Isang mo? para pumunti Bakit mo NG, ginawa isang yun? tao. Hindi ka halimaw na tulad ko. Ikaw ang ama ng anak ko. Kung masaktan ka, ang mga salitang ito na puno ng galit ay nasa isip lang ni inay ni Chonbok. Sa katotohanan, kapag nagsalita siya, mga ungol lang din ito tulad ng ibang mga zombie. Bahagyang nahulaan ni Gondon na pinapagalitan siya ng asawa, pero hindi niya ito pinansin. Mahal, ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Tanong ni Gondon habang hinihingal sa pagtakbo. Oh, Kung mas maaga lang sana akong dumating, hindi sana nangyari to. Pasensya na kung nagdulot ako ng gulo sa iyo. Natigilan si inay ni Chonbok pagkatapos ay hindi na nagpatuloy sa pag-ungol. Naramdaman na lang niya na napakatanga ng lalaking ito. Nagtiis siya ng sakit para iligtas siya, at ngayon ay binabaliwala pa ang sariling sugat dahil nag-aalala para sa kanya. Ngunit siya mismo ay ayaw ding masaktan si Gondon. Habang si inay ni Chonbok ay nag-iisip ng husto kung paano makakatakas sa mga zombie sa likuran nila, ang kanyang katawan ay tinusok ng kuko ng zombie sa likuran. Muntik nang mapasigaw si Gondon sa nakita. Ang boss na zombie na umaasa sa laki nito ay hindi naman gaanong mabagal kumilos kaya mabilis silang naabutan. Namutla si Gondon, walang bahid ng dugo sa mukha dahil sa pag-aalala para sa kanyang imaiditini. Kahit sinabi ni inay ni Chonbok na ayos lang siya, walang tigil ang pagpapawis niya ng malamig. Katatanggal pa lang ng kuko ng malaking zombie. Isa na namang zombie ang gumamit ng buhok nito para puluputan siya. Kung patuloy silang didikit na parang linta, hindi sila makakatakas. Kinuha ni Gondon ang kanyang backpack at sinimulang halungkatin kung mayroon siyang magagamit para iligtas si inay ni Chonbok. Sa likuran, lalong sumisighi ang paghabol ng mga zombie. Patuloy na ginagamit ni inay ni Chonbok ang kanyang galamay na may tulis para tamaan sila. Ngunit wala pa ring epekto dahil sa dami ng kalaban. Matapos ang ilang sandaling pakikipagbuno, sa wakas ay nahanap ni Gondon ang kanyang kailangan, isang granada. Agad niyang hinila ang safety pin at inihagis ito sa likuran. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Nakahinga ng maluwag si Gondon dahil gumagana pa pala ito. Pagkatapos ay naghagis pa siya ng ilan. Ang mga humahabol na zombie ay nagkandurog-durog dahil sa granada. Ngunit ang boss ay buhay pa rin at tila lalo pang nainis sa mga pagsabog. Isa na lang ang natitirang granada kay Gondon. Iniabot ni inay ni Chonbok ang kamay. Gusto mo to? May plano ka na ba? Nag-aalinlangan si Gondon habang tinitingnan ang asawa. Ngunit ibinigay pa rin niya ang huling granada dito. Nang mahawakan ang granada, lalong bumilis ang takbo ni inay ni Chonbok. Nalampasan pa ang kasalukuyang posisyon ni Gondon. At ang halimaw sa likuran, dahil sa kawalan ng pasensya, ay muling naglunsad ng panibagong atake. Kinailangang dumapa ni Gondon habang tumatakbo para maiwasan ang mga galamay na inihagis nito. Sa sandaling iyon, huminto si inay ni Chonbok, lumingon at hinila ang pin ng granada. Diyos ko po, sigaw ni Gondon, anong ginagawa mo? Walang epekto yan sa ganyang kalayo. Nang akala ni Gondon ay sasayangin lang ni inay ni Chonbok ang huling granada, ginawa niya itong parang bola, pagkatapos ay sinipa ng malakas gamit ang kanang paa. Ang lakas na nagawa ng babaeng zombie na ito ay sapat para tumalbog pabalik ang granada sa malaki at taang halimaw. Nang makita nitong papalapit ang granada, inakala nitong paing kaya kusa itong humanga ng malaki. Ang resulta, dumiretso ang buong granada sa bibig nito at sumabog ito sa tamang-tamang sandali. Malumanay na lumapag si inay ni Chonbok, humarap sa halimaw at itinaas ang isang gitnang daliri. Totoo ngang kahit naging zombie na, hindi pa rin nawawala ang ugali niyang ito. Lumingon si Gondon at nakitang sumabog na ang malaking halimaw. Tuwang-tuwa siya, nag-thumbs up paggamit ang dalawang kamay at tumakbo ng mabilis papunta sa kanyang mahal. Ganyan nga ang asawa ko. Mahal na mahal kita. Matapos malutas ang problema, bumalik sila sa kanilang gusali. Bago pumasok sa bahay, hindi nila nakalimutang ayusin ang isa't isa para hindi sila makita ni Chonbok na gusgusin. Pagbukas pa lang ng pinto, malakas na tumawag si Gondon. Nandito na sina tatay at inay. Mahal kong anak, kahit hindi tunay na ama, totoong mahal ni Gondon ang bata. Nang marinig ni Chonbok ang boses ng kanyang ama, tuwang-tuwa siyang napatalon at tumakbo ng mabilis papunta sa pinto. Tatay Gondon, nakauwi ka na. Tingnan mo, tapos ko na ang homework ko.
Gaya ng dati, siya pala. nagkiskisan sila ng pisngi para Nakatatandang kapatid, magbatian. huwag Walang kang tigil sa mag-alala. pagyayabang si Hintayin Chonbok mong tungkol sa kung masanikuan. gaano siya Pagkalat kabait sa NG bahay Monggo at para kung gaano maging kasi sundalo. paggumawa ng Papatayin ko homework. siya. Tuwang-tuwa si Gondon Dahan-dahan pagkatapos sumagot ay si dumukot Dao mula Zhen. sa bulsa ng isang tsokolate Kamakalan bilang lang, premyo para sa nakakuha kanyang ako anak. NG isang Nang mailapag pamaran ni NG Chonbok ang digman paa daw. sa sahig at Medyo makita ang mahiwaga ito. tsokolate, halos Narinig lumipad kong siya sa tuwa. sinakababatang Ay, si kapatid tatay na ang Dao pinakamagaling Shun sa ang buong mundo. pinakamagaling sa Mahal na mahal pag-control kita, NG tatay. sundalong daw. Pinanood Kaya ni inay ni ibigay ko ito Chonbok sa ang dalawa kaiwayo. na naglalambingan at nakaramdam din siya ng labis na kasiyahan. Kahit gaano kahirap ang Pamaran buhay, NG digman palagi daw, siyang puno ng timing enerhiya yan ang tuwing bagay sa nakikita kami. niya ang ngiti ng Ito, kanyang munting anak. pamaran NG, Kaya naman, pagkalat NG isinumpa ng Monggo para babaeng maging ito na sundalo. anumang mangyari, Ito, poprotektahan talagang niya ang ibibigay kanyang mo mahal sa na akin? pamilya. Nang Ang makita hapunan ng ng ganong pamilya noong kasabay gabing kan, iyon ay mas nasiyahan si masarap Dao at Zhen. dahil kumpleto Lumapit. ang tatay at nanay sa Siyempre, bahay, mas hindi masaya si libre. Chonbok. Gusto Walang kong tigil sa samahan mo pagngiti ako ang sa bata, malawak na kitang-kita desierto. ang kanyang Isang daang bungi. milya ang Kumuha ng layo, isang isang subo bina si para Chonbok pumuti at gusto NG sanang isang tao. subuan ang kanyang ina. Ngunit Pagkatapos, nagpakita ng pag-aatubili ang ina ng napakasiyuso pang bata. Dao Zhen. Sumingit si Ang Gondon taong para iyon, magpaliwanag. malamang nakita mo na rin. Sabi ni Ang inay, pangalan busog niya, na raw siya, Xiao anak. Shuangzhen. Ay Ha? siyang hamak na mortal. Pero wala pa namang Kila kinakain muna si siya. inay. Iling araw Nakita ni ang tatay na kumain na nakalipas. si inay Hawak kanina. niya ang Pero paano ating kumain si nasumisira inay? NG harang. Hindi Kaya ko pa nakitang nakapasok na kumain siya ng sa kanin si malawak na inay. desierto. Hindi alam ng Nang dalawa marinig kung ang paano pamilyar na ipapaliwanag panggalan, sa bata ang na si gumisisi inay Dao ni Shun. Chonbok Oh, ay isang siya halimaw pala. at pinupuno niya ang Nakatatandang kanyang walang kapatid, lamang tiyan ng dahan-dahan hilaw na sumagot laman si ng Dao ibang mga Zhen. halimaw. Oh, Nang makita ang kumikinang at inosenteng mga mata ng anak, hinawakan niya ang kamay nito at isinulat doon ang ilang salita. Busog na si inay. Huwag kang mag-alala, kumain ka lang ng mabuti. Malungkot na ibinaba ni Chonbok ang kamay, pagkatapos ay isinubo ang kutsara ng kanin. Hindi siya tumigil sa pag-iisip kung ano ang kinain ng kanyang ina para mabusog at paano ito kumakain. Para maibsan ang pagdududang ito, sa mga sumunod na araw, walang tigil si Chonbok sa pagdadala ng pagkain at pag-aalok sa harap ng kanyang ina. Noong unang araw, nagdala ang bata ng isang biskwit. Sa panahong ito ng impyerno, ang mga simpleng merienda tulad ng biskwit ay mahalagang bagay. Gusto sanang ialok ni Chonbok sa ina ang buong biskwit, ngunit hindi niya mapigilan ang tukso nito, kaya hinati niya ito sa dalawa, pagkatapos ay ibinigay sa ina ang mas maliit na bahagi. Gayunpaman, kitang-kita pa rin sa mga mata ng bata ang labis na pagnanasa. Hindi gusto ni inay kumain ng mga ganito. Ikaw na ang kumain, paliwanag ni inay ni Chonbok. Tila hinihintay lang ng bata na sabihin iyon ng ina. Agad niyang isinubo ang parehong kalahati ng biskwit. Tuluyang nakalimutan ang intensyon niyang dalhin ito para makita kung paano kumakain ang ina. Kinabukasan, muling ginulo ni Chonbok ang ina sa pamamagitan ng pag-aalok ng hilaw na noodles. Sa sumunod na araw, cake naman. Ang patuloy na pangulit ng kanyang anak ay nagpainit na rin ang ulo ng pinakapasensyosang ina sa mundo. Umungol ng malakas si inay ni Chonbok na aayon sa likas na ugali ng isang tunay na zombie. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng bata at walang tigil na nagsulat doon, "Huwag mo nang guluhin si inay." Hindi mo ba nakikitang naglilinis si inay? Sinabi ko nang ayaw kong kumain. Bakit mo ba ito ginagawa palagi? Tumigil ka na, Chonbok. O gusto mo talagang guluhin si inay ng ganito? Natakot si Chonbok sa pananakot ng ina at agad na umiyak. Habang humahagulgol, nagpaliwanag siya, "Hindi po. Nag-aalala lang po ako para kay inay. Hindi ko pa po kayo nakitang kumain. Naisip ko po baka magutom kayo, kaya sinubukan ko pong ibahagi ang pagkain ko sa inyo. Pasensya na po, inay." Nang makita ang kumikinang ng mga luha ng anak, nagsimulang sisihin ni inay ni Chonbok ang sarili dahil nagalit siya sa bata. Nanginginig ang kanyang kamay, akmang susulat muli ng ilang salita sa palad ni Chonbok. Balak na sana niyang magtapat sa bata, ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, biglang nagdugo ang ilong ni Chonbok. Ang sariwang dugo na tumulo ay agad na nagpasiklab sa nakakatakot na uhaw sa dugo ng isang zombie. Nang makita ni Gondon ang anak, nakatayo itong tulala sa silid, mag-isa. Walang tigil ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ilong. "Chonbok, lumabas ba si inay?" "Opo." Nagmamadali po siyang umalis. "Teka, nagdudugo ang ilong mo." Habang si Gondon ay nasa bahay at ginagamot ang anak, si ina ni Chonbok naman ay sumugod sa madugong mundo sa labas. Walang tigil na pumapatay ng kanyang mga kauri. Ang paraan niya ng pag-atake ay sobrang brutal at nakakatakot, higit pa sa kanyang karaniwang pangangaso. Gusto sanang pagpira-pirasuhin ni inay ni Chonbok ang katawan ng kalaban para mapakalma ang uhaw sa dugo sa kanyang kalooban. Labis siyang nahihirapan sa pagitan ng dalawang pag-iisip. Sa isang banda, siya ang ina ng bata. Sa kabilang banda, mukhang masarap siya. Kahit gaano kalaki ang kanyang pagmamahal, ang katotohanan ay 7 taon ng halimaw si inay ni Chonbok.
at nagising ang kanyang likas na ugali nang maamoy niya ang sariwang dugo ng kanyang anak. Pinilit niyang manatiling matino, pinaalalahanan ang sarili na nabubuhay siya para protektahan ang anak, hindi niya maaaring kainin ang sariling pamilya. Ngunit sa kabilang banda, hirap siyang pigilan ang matamis na amoy ng dugo at ang sariwa at malambot na laman ng kanyang anak. Gusto niyang kainin ang bata. Labis na nagdurusa si inay ni Chonbok. Pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang ulo. Hanggang hating gabi lang siya nakalma para makauwi. Ang kawalan ng kontrol kanina ay nagpahirap sa kanya at hindi siya makatulog. Ang pangyayaring ito ay nagpaalala rin sa kanya na mula ngayon, kailangan niyang maging mas maingat kahit sa harap ng sariling anak. Matulog ka ng mahimbing, Chonbok. Poprotektahan ka ni inay habang buhay. Matapos ang isang mapayapang gabi, maagang gumising si Gondon at naghanda para sa kanyang susunod na pangangaso. Umaasang makakakuha rin ng ilang kapaki-pakinabang na bagay ngayon. Bago umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang anak na huwag gisingin ang ina dahil ang mga zombie na tulad niya ay kailangang matulog sa umaga. Pagsara pa lang ng pinto ng bahay, isang tusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Chonbok. Matagal na niyang pinaplano ang paglabas at ngayon ang perpektong pagkakataon. Si tatay ay nangangaso at si inay ay mahimbing pang natutulog. Nagsuot si Chonbok ng maliit na backpack, may dalang maliit na pala at masiglang lumabas ng bahay. Ang wasak na tanawin ng buhay sa labas ng apartment ay tila hindi nakakatakot sa bata. Sa halip, si Chonbok ay masiglang naglibot at nag-eksplora. Tuwing may makikitang kakaiba, hihinto siya at sisiyasatin itong mabuti. Ginaya niya ang kanyang ama, gusto rin niyang makahanap ng magagandang bagay o masasarap na pagkain. Ang maliliit na kamay ni Chonbok ay napakasipag, walang tigil sa paghukay. At talagang ang nagkaroon siya ng unang ani nang makahukay ng 3 candy na hindi pa nabubuksan. Habang tinitingnan ang 3 maliliit na candy sa kanyang kamay, nagsimulang isipin ng bata ang isang masayang eksena ng pamilyang may 3 miyembro. Lahat ay may bahagi at tiyak na pupurihin siya ng kanyang mga magulang. Sa pag-iisip pa lang nito, hindi na napigilan ni Chonbok na ngumiti ng abot tenga. Hindi, dapat bigyan ko rin si Ate Era ng isa. Sana magustuhan niya. Masayang tumakbo si Chonbok, umaasang makakakuha pa ng iba. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, sinusubaybayan na pala siya ng 2 hindi kilalang tao. May dala silang armas at ang tingin nila kay Chonbok ay tila hindi pala kaibigan. 70% ang tsansang may masama silang balak sa bata. Ang swerte naman natin ngayon, hindi ko akalaing makakakita tayo ng bata rito. Baka kasama niya ang mga magulang niya, kung ganon, makakapagnegosasyon tayo ng malaking ransom. Kailangang mahuli natin ang batang iyan sa anumang paraan. Pero paano kung iniwan na siya ng mga magulang niya? O kung ulila na siya? Kung ganon, kukunin natin lahat ng gamit niya. Ang kitid ng utak mo, tanga. Tumawa ang isa pang babae. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala ng pagkatao. Ang mga batang tulad ni Chonbok ay napakabihira sa mundong naging impyerno na ito. At pinaplano ng babae na ibenta ang bata sa isang tribong kumakain ng tao sa mataas na halaga. Ang sariwa, bata, at malambot na laman ng bata ay magiging isang kalakal na hindi matatanggihan ng mga baliw na adik sa laman ng tao. Nang maisip ito, isa-isang sinundan ng 2 si Chonbok. Hindi man lang sila nag-ingat na huwag marinig ang kanilang mga yapak dahil inakala nilang ang isang maliit na batang tulad niya ay hindi makakalaban. Pareho silang may hawak na armas. Kung mahuhuli si Chonbok, imposible siyang makalaban. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng 2 kidnapper ang nangyari. Dahil may pangatlong taong lumitaw, kung isasama si Chonbok, pang-4. Ang taong ito ay misteryoso ang kilos, hindi gumagawa ng ingay kapag naglalakad, at may hawak na maliit na palakol. Habang nakatuon ang tingin ng 2 kay Chonbok, biglang umatake ang misteryosong tao mula sa likuran, agad na pinatumba ang lalaking nakamaskara. Ang natirang babae ay natulala ng 2 segundo, tinitingnan ang kasama sa lupa, tapos ang salarin. Sino kang halimaw ka? Hindi ka pa namin nakikita dati. Kilala mo ba kami? Tanong ng babae, ngunit wala siyang natanggap na sagot mula sa kalaban. Nakita lang niya itong dahan-dahang lumalapit. Naramdaman ng babae ang napakatinding uhaw sa dugo na nagmumula rito. Hindi na kailangang hulaan, alam niyang seryosong balak siyang patayin ng kalaban. Teka, ikaw ba ang tagapag-alaga ng batang yan? Pero kita mo naman, wala pa kaming ginagawa sa kanya. Bahala na. Nakakuha na ako ng sapat na oras. Hawakan mo siya ng mahigpit. Biglang tumaas ang tono ng boses ng babae sa dulo. Inakala ng misteryosong tao na mayroon pang nakaambush sa likuran. Likas siyang lumingon. Sinamantala ang pagkakataon, sumugod ang babae, dala ang armas, gustong isang tama lang ay mapatumba na agad ang kalaban.
Ngunit hindi niya inaasahan na bago pa man niya maihampas ang kanyang pamalong may pako, naputol na ang kanyang lalamunan. At ganoon na lang, nakasama na niya ang lalaking nakamaskara sa kabilang buhay. Ang labanang ito ay gumawa ng hindi kaunting ingay. Tanging ang mga bingi lang ang hindi makakapansin. At normal naman ang pandinig ni Chonbok, kaya maaga niyang naramdaman na may hindi tama. Nagtago siya sa isang sulok. Nakakalungkot lang, palakas ng palakas ang mga yabag ng matanda. Sa huli, natagpuan si Chonbok na misteryosong tao. Nahanap na kita. Isang segundo lang ang nakalipas, si Chonbok ay hirap huminga sa kaba. Ngunit matapos marinig ang boses na ito, agad na lumuwag ang kanyang mukha. Era, bakit ka nandito? Hindi pa man nakakasagot si Era, isang pangit na zombie ang lumitaw. Kinailangan niyang isantabi muna ang pakikipag-usap sa ikapatid para harapin muna ang panganib. Matapos lumingon si Era at binigyan si Chonbok ng napakaseryosong tingin. Sinabihan na kita, di ba? Bago pumasok sa madidilim na lugar, kailangan mong suriin ng mabuti. At bakit ka nandito sa labas? Ang nanay mo umubo-ubo si Chonbok at hindi sumagot, ngunit sa isang tingin lang ni Era, alam na niyang tumakas ang bata. At dahil doon, hindi siya nagdalawang isip na bigyan ito ng malaking bukol sa ulo. Dinala ni Era si Chonbok pabalik. Habang naglalakad, pinabasa niya rito ng malakas ang mga batas na isinulat niya dati. Yakap-yakap ni Chonbok ang namamagang bukol sa ulo. Mukhang hindi sang-ayon at sinimulang ulitin ang mga batas ni Era. Unang batas, suriin bago pumasok sa madidilim na lugar kung may mga halimaw o kalaban. Pangalawang batas, magdala ng flashlight o armas. Pangatlong batas, huwag pumunta sa mga lugar na may kakaibang ingay. Pang-apat na batas, huwag sumama sa mga estranghero maliban kina tatay, nanay at ate. Huling batas, huwag lumabas mag-isa. Malinaw na naaalala niya lahat, ngunit sinadya niyang labagin ang lahat ng tuntunin. Kaya si Era ay parehong walang magawa at nainis. Nang pagalitan ni Era, na nahimik lang si Chonbok, ipinapakita ang kanyang saloobin sa pamamagitan ng pagsimango. Ngunit alam din ng bata na gusto lang ni Era ang ikabubuti niya. Halos 1 taon ko nang sinasabi sa iyo to, kailangan mong sundin ang mga batas na ito hanggang sa lumaki ka. Higit sa lahat, maaari kang mapahamak ng malaki kung masundan ka ng masasamang tao. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Kung hindi, hindi. Nanginginig na sagot ni Chonbok, pinutol ang sinasabi ni Era, na lalong ikinagalit nito. Ano nang sabi mo? Nilunok ni Chonbok ang kanyang laway. Ang galit ni Ate Era ay isang napakatinding bagay para sa bata. Kahit nanginginig ang maliit niyang kamay na nakahawak sa kamay ni Era, sinubukan pa rin ni Chonbok na ipaliwanag ang kanyang ginawa. Alam ko po ang lugar na to, kaya walang mangyayari. Saka, malaki na po ako ngayon kaya ayos lang pong lumabas. Sapat na po akong malaki para lumabas, kaya hindi niyo na po mapipigilan si Chonbok. Tiningnan ni Era ang batang kasing tangkad lang ng 3 sibuyas na nagbibigay ng napakatapang na argumento. Hindi siya natawa, lalo lang siyang nainis. Ang anyo ni Era ay mabilis na nagpabagsak sa matatapang na argumento ni Chonbok. Akala pa ng bata ay mapapalo na naman siya sa puwit. Nang biglang nagsalita si Era, sige, dahil malaki ka na, gawin mo ang kahit anong gusto mo. Ang reaksyong ito ni Era ay ganap na hindi inaasahan ni Chonbok. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Dinagdagan pa ni Era na dahil malaki na si Chonbok, dadalhin niya ito sa lugar na madalas puntahan ng mga matatanda. Pagkarinig pa lang sa salitang matatanda, kumislap na parang bituin ang mga mata ni Chonbok. Akala niya ay dadalhin siya sa isang napakagandang lugar, ngunit inihagis siya ni Era sa isang madilim na espasyo. Sobrang dilim na hindi man lang makita ni Chonbok ang sarili niyang mga daliri. Bukod sa madilim, mabaho pa ang lugar. Agad na nagbago ang ugali ni Chonbok. Sinabi niyang gusto na niyang umuwi, nakakatakot daw doon. Ngunit paglingon niya, wala na si Era. Kahit naririnig pa niya ang boses nito, hindi niya maramdaman ang presensya nito sa tabi niya. Nagsimulang matakot si Chonbok. Ate Era, wag mo na akong biruin. Natatakot ako. Sabi mo gusto mong pumunta rito, di ba? Malaki ka na, kaya hindi ka na natatakot, tama? Nakalimutan kong sabihin sa'yo to, pero gustong-gusto ng mga halimaw ang mga madidilim na lugar na tulad nito. At pumupunta pa rin dito ang mga matatanda dahil makakakuha sila ng mahalagang bagay. Kaya naman, laging puno ng madugong labanan ang lugar na to. Habang nagsasalita si Era, lalong nagsitayuan ang mga balahibo ni Chonbok sa takot. Ang madilim na espasyo na naglilimita sa kanyang paningin ay lalong nagpatala sa kanyang pandinig. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may narinig siyang kung ano sa harap niya. Likas siyang umatras, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas.
Ang kanyang palad ay dumapo sa isang malagkit at mabahong likido. Nang ilapit niya ito, nalaman niyang dugo pala iyon. Wala pa akong nakitang matanda na nakalabas dito ng buhay, dagdag pa ni Era. Sa sandaling iyon, gumuho na ang huling depensa ni Chonbok. Agad siyang humagulgol, humihingi ng tawad kay Ira at nagmamakaawang ilabas na siya. Sinabi niyang ayaw na niyang maging matanda, gusto na lang niyang umuwi. Sa dilim, walang tigil ang pag-ungol. Natakot si Chonbok nang husto na nanigas ang kanyang mga kamay at paa. Ang tanging gumagalaw ay ang kanyang mga luhang walang tigil sa pagpata. Ang paraan ng pagtuturo ni Era ay medyo marahas nga, ngunit nakatulong ito kay Chonbok na mailarawan ng malinaw ang impyernong araw-araw na pinupuntahan ng kanyang mga magulang para maghanap ng pagkain. Kasabay nito, natanto niya kung gaano kapanganib ang kanyang pagtakas sa bahay. Walang magawa si Chonbok kundi yakapin ng mahigpit ang kanyang mga tainga, pinipigilan ang mga ungol na marinig. Umiyak siya hanggang sa halos maubusan ng boses. Hindi akalaing magagawa sa kanya ni Era ang ganoon. Sa sandaling akala ni Chonbok ay talagang iniwan na siya doon. Muling umalinggaw ang boses ni Era. Nakakatakot, di ba? Madilim, mabaho at gusto mo nang umuwi. Tandaan mong mabuti, ito ang lugar na madalas puntahan ng mga matatanda. Sa totoo lang, kahit sila ay takot pumunta rito, pero wala silang ibang pagpipilian para mabuhay. Kailangan mong tandaan ang nakita mo ngayon at huwag na itong ulitin pa. Lumitaw si Era sa harap ng bata na parang isang Diyos ang tagapagligtas at iniabot ang kamay. Hindi na nag-isip pa si Chonbok, agad siyang kumapit dito, na para bang natatakot na maiwan muli. Magkahawak kamay silang umalis, iniwan ang nakakatakot na ungol ng mga zombie sa likuran. Inihatid ni Era si Chonbok hanggang sa harap ng bakuran ng gusali, ngunit hindi niya ito inihatid sa silid. Ang totoo, hindi pa alam ng mga magulang ni Chonbok ang tungkol sa pagkakaroon ni Era. Kahit maraming beses nang gustong ikwento ni Chonbok ang tungkol sa kanya sa mga ito, palaging tumatanggi si Era. Sikreto lang iyon nilang dalawa. Pinunasan ni Chonbok ang kanyang sipon. Nang makitang paalis na si Era, bigla siyang may naalala. Ate Era, halika rito at umupo ka muna. Akala ni Era ay may ibibigay ang bata sa kanya. Lumuhod siya gamit ang isang paa para magkapantay ang kanilang tingin. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos noon, gagamitin ni Chonbok ang lahat ng lakas para suntukin siya sa noo. Habang walang tigil sa pagreklamo na iyon daw ang ganti dahil pinaiyak siya nito. Natulala si Era ng ilang segundo dahil sa biglaang atake na wala namang gaanong epekto. Pagkatapos noon, iniabot ni Chonbok ang kanyang palad. Sa loob nito ay isang kulay rosas na candy. Para sa'yo, ako mismo ang nakahanap niyan. Akyat na ako sa bahay. Hanggang sa muli, ate. Habang pinagmamasdan ang maliit na anyo ni Chonbok na unti-unting nawawala, matagal na tinitigan ni Era ang candy. Pagkatapos ay bigla siyang napangiti. Mas malakas ang suntok niya kaysa sa inaasahan ko. Mukhang ang batang ito, sa ilang taon pa, ay magiging isang malakas na babae. Bumalik si Chonbok sa harap ng kanilang bahay. Pilit na tumitingkayad para maabot ang dootno. At bigla, may napansin na naman siyang kakaiba. Anong nangyari sa daliri ko? Ang ugnayan ni Chonbok at Era ay nagsimula noong isang taglamig na puno ng niebe. Noong panahong iyon, kasama ng bata ang kanyang mga magulang sa labas para maghanap ng ilang kapaki-pakinabang na bagay. Pagkatapos, aksidente niyang nakita si Era na nakaupo sa isang sulok ng pader, pagod na hindi na makagalaw. Puno ng niebe ang kanyang ulo at balikat. Si Chonbok, na inosente pa noon, ay walang kamalay-malay sa pag-iingat sa mga estranghero. Dagdag pa, ang gusgusing anyo ni Era ay napakaawa-awa. Ito ang nag-udyok sa bata na lumapit at tanungin siya ng ilang bagay. Ngunit ang ugali ni Era noon ay napakasungit, gusto lang niyang paalisin agad si Chonbok. Hindi lang niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang batang hindi marunong mahiya. Kahit pinaalis na ni Era, pilit pa ring nanatili si Chonbok. Kusa pa niyang hinawakan ang namumulang kamay ni Era at walang tigil na hinipan para painitin ito. Hindi mataas ang pasensya ni Era. Ang isa pa niyang kamay ay nakaamba na, handang ihagis si Chonbok anumang oras. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas ng bata ang duguan na kamay ni Era at idinikit sa kanyang pisngi. Ang inosenteng ngiti ay hindi maitago. Mas mainit na ang kamay mo, di ba po?
Painitin ko po ang kamay niyo, ha? Ang kamay na iyon ni Era ay sa wakas huminto, nakabitin sa ere. At noong sandaling iyon, isang patak ng luha ang tahimik na dumaloy. Dito nagtatapos ang mga alaala ni Era. Hindi rin niya alam na pagka-uwi sa bahay, ang dulo ng daliri ni Chonbok ay biglang naging kulay itim na lila. Ngunit ang pangyayaring ito ay labis na nagpaalala sa mga magulang ng bata. Noong araw ding iyon, lumabas sila at halos hinalughog ang lahat ng botika sa lugar para lang makahanap ng anumang makakatulong sa kanilang anak. Ang kalangitan ngayon ay natatakpan ng madidilim na ulap, hindi makita ang liwanag ng araw, kaya ang mga halimaw ay muling malayang nakakalabas na parang gabi pa rin. Si Gondon at si inay ni Chonbok ay na-isolate sa isang gumuhong botika, ngunit hindi iyon gaanong ikinabahala ng babaeng zombie kumpara sa daliri ng kanyang anak. Gusto sanang pagpahingahin ni Gondon ang asawa, ngunit pagbanggit pa lang ng salitang ipahinga, nakita na niyang nagsimulang manginig ang balikat ni inay ni Chonbok. Paano ko magagawa yan? Paano ako makakapagpahinga ngayong alam ko na kung anong nangyari sa daliri ni Chonbok? Paano kung may masamang mangyari sa kanya? Ano nang dapat kong gawin? Sunod-sunod na tanong ang bumabagabag kay inay ni Chonbok. Halos sumabog na ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung magagamot ba niya ang bata at walang tigil siyang naninisi sa sarili. Inay ni Chonbok, huwag mo namang sisihin ang sarili mo ng ganyan. Siguradong may paraan pa tayong mahahanap. Magpahinga ka muna. Kahit saglit lang, pilit siyang inaalo ni Gondon, ngunit walang epekto. Walang tigil sa pag-iling si inay ni Chonbok dahil pakiramdam niya, sa bawat minutong dagdag niyang pahinga, lalong daranas ng sakit si Chonbok. Labis na nalulungkot si Gondon, ngunit alam niyang kailangan nilang itigil ito. Ang paglilibot sa lugar ay wala ng pag-asa dahil wala ng gamot o medical supplies doon, kahit na hinalughog na nila ang lahat ng ospital at botika. Nasasayang lang ang oras nilang dalawa. Sa halip, gusto ni Gondon na pumunta sa T-Village of Hope. Narinig niya na mayroong isang napakagaling na doktor doon. Sa ganitong sitwasyon, iyon na ang huling pag-asa nilang dalawa. Ang problema lang, kung gusto nilang makapasok sa nayong iyon, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga. Tumatanggap lang sila ng mga bagay na kapakipakinabang at may mataas na halaga. Ngunit sa kasalukuyan, wala silang anumang ganoon. Habang si Gondon ay namumroblema kung paano lulutasin ang problemang ito, biglang may isinulat si inay ni Chonbok sa kanyang palad. Sinabi niyang pupunta siya sa T-Prison Village. Pagkaalam pa lang sa iniisip ng asawa, napasigaw si Gondon. Baliw ka ba? Hugad talaga iyon ng mga halimaw. Kahit para sa'yo, mapanganib pa rin yun. Magiging ayos lang ako. Walang kwenta ang mga halimaw na iyon sa akin. Patuloy na isinulat ni inay ni Chonbok sa palad ni Gondon. At kahit gaano pa kapanganib ang prison village, para sa kanya, sulit pa ring isugal ang lahat doon. Dahil napaligiran na ng mga zombie ang nayon, kaya ang mga supply doon ay buo pa. Sa pagkakataong ito, gustong pumunta ni inay ni Chonbok ng mag-isa dahil nakapunta na siya roon dati kaya pamilyar na siya sa daan. Kabaliktaran naman si Gondon na hindi pa nakakatapak sa prison village at isa pa siyang tao na hindi kasing laki ng kanyang asawa sa pakikipaglaban. Kahit na sumama pa siya, baka pabigat lang siya. Naiintindihan iyon ni Gondon. Ngunit ayaw niya talagang pumunta si inay ni Chonbok sa prison village dahil kapag nakapasok na siya roon, malaki ang posibilidad na makaharap niya ang pinuno ng piitan, isang nakakatakot na halimaw na may tatlong mata. Matapos ang ilang sandaling pangbumbinsi, sa wakas ay matagumpay na nahikayat ni inay ni Chonbok si Gondon na manatili sa bahay para bantayan si Chonbok. Pero kailangan mong mangakong babalik kang ligtas, sabi ni Gondon habang sinisimulang halukatin ang bata. Gusto niyang bigyan si inay ni Chonbok ng flashlight at ilang iba pang gamit para madagdagan ang sansa nitong mabuhay. Ngunit pagbukas pa lang ng backpack, natigilan sila ng ilang sandali sa kanilang nakita. Dahil ang kanilang anak na si Chonbok ay mahimbing na natutulog sa loob. Pagmulat pa lang ni Chonbok, agad niyang nasalubong ang nakakatakot na tingin ng kanyang ina. Hindi pa man siya nakakapagsalita, muli na naman siyang nakatanggap ng batok sa ulo. Ngayon, si Gondon naman ang nagalit. Sigurado siyang hindi bababa sa isang beses niyang pinaalalahanan ang bata na kailangan nitong manatili sa bahay ngayon. Dahil kapag lumitaw ang madidilim na ulap, kahit umaga pa, malayang nakakagala ang mga halimaw sa labas. Paano kung may masamang nangyari sa iyo, ha? Hindi ka ba nagtitiwala sa mga magulang mo?
Narinig kong si Kung nakababatang ganon, bakit hindi kapatid ka na na lang daw lumabas siya at ang mabuhay pinakamagaling mag-isa, sa ha? pagkontrol Hindi NGMGA pa sundalong natatagalan daw. mula ng Kaya ay sermonan siya bibigay ni ko ito Era. sa Ngayon Iwayo. naman ay mga magulang na niya ang Nagalangan si nagagalit daw sa siya. kanya. Tining niya Walang ang ibang bagay nagawa sa si kami. Chonbok kundi Pamaran lumuhod. NG digman Yumuko daw. ng mababa Tining at niya ang itaas bagay ang sa dalawang kami. kamay sa ibabaw ng Ito, ulo bilang pamaran pag-amin NG. sa kasalanan. Pagkalat NG Mongo para Nagsilbing maging tagasalin sundalo. si Gondon, Ito, patuloy na talagang ipinapasa ang maibibigay mo sa magagandang akin. salita Nang ni makita inay ni ang ganong Chonbok sa bata. kasabaikan, nasiyahan Siya si mismo Dao ay Jen. galit na galit, Lumapit. ngunit ang pagtuturo sa Siyempre, bata sa isang hindi lugar libre. na hindi Gusto ligtas kong tulad nito samahan ay mo hindi ako sa magandang malawak ideya. na desito. Kaya Isang daang pagkatapos milya ng ang isang layo. mahabang Isang sermon, binapara pinayuhan pumuti ni NG inay ni isang Chonbok taong. si Gondon na iuwi na ang Pagkatapos, bata. napakaseryoso pang Samantala, inalit siya ni ay Dao Jen. magsisimula na sa Ang kanyang taong paglalakbay iyon, patungo sa malamang prison nakita mo na village rin. ng mag-isa. Ang panggalan Nang niya, makita ni Kiao Chonbok na Schwanzen, naghihiwalay na ay sila sa ng siyang landas, hamak na nagsimula motel. siyang Kila mataranta. muna siya. Natatakot Iling ang araw bata na na ang galit pa rin sa nakalipas. kanya ang ina, Hawak niya kaya ang isinugal niya ang anting-anting lahat na at sumisira kumapit sa NG damit nito. harang. Kaya Inay, saan ka nakapasok na pupunta? siya sa Gusto kong malawak na sumama desito. sa'yo. Lumingon si inay ni Nang Chonbok ang at pamilyar umuwal na lang ng panggalam, ilang beses. ang gamisisi daw Agad na siya. tumakbo si Gondon para siya hilahin pala, ang anak. Ngunit ang nakatatandang batang ito kapatid, ay mas huwag makapit kang pa sa linta. mag-alala. Marahil, Hindin mong matapos turuan ng masanikuan. leksyon ni Era, Pagkalat NG malalim Mongo na niyang para maging naunawaan kung sundalo, gaano papatayin kapanganib ko ang siya. lugar na pupuntahan ng kanyang Dahan-dahan ina. sumagat si Dao At Jen. ang pinakamahalaga, ang ina kamakalan ng lang, bata ay pupunta nakakuha roon ako dahil sa NG kanya. isang Ayaw pamarang ni NG Chonbok na digman daw. isugal ng ina ang Medyo buhay nito mahiwaga dahil sa ito. kanya. Narinig kong si Gusto lang ng nakababatang bata na kapatid umuwi na silang daw tatlo, siya ang magkakasama at pinakamagaling sa kumain. pagkontrol NGMGA Dahil alam ang sundalong ugali daw. ng anak Kaya na ay palaiyak, bibigay ko ito hindi sa rin nagtagal si Iwayo. inay ni Chonbok. Nagalangan Natatakot na si Dao matalo siya. siya ng mga Tining luha niya nito. ang bagay sa kami. Nang humiwalay siya ng Pamaran damit, NG walang digman tigil daw. sa pag-iyak si Tining niya Chonbok ang sa bagay sa likuran. kami. Ito, Kung hindi lang siya pamaran pinigilan NG, ni Gondon, pagkalat malamang NG ay tumakbo Mongo na para rin ito maging para sundalo. sundan ang ina. Ito, Alam talagang mo kung ay gaano bibigay mo kalakas sa si akin. inay, kaya huwag Nang kang makita ang mag-alala, ganong ha? kasabaikan, Babalik nasiyahan din si agad si Dao inay Jen. sa ating dalawa, Lumapit. pag-alo ni Gondon sa Siyempre, anak. hindi libre. Pero Gusto kailangan kong pumunta ni samahan inay mo doon ako dahil sa sa malawak akin. na desito. Isang Ayokong daang milya mapahamak ang si layo. inay. Isang binapara Magtiwala pumuti ka kay NG inay. isang taong. Babalik din agad siya Pagkatapos, sa atin. napakaseryoso pang Sa inalit ngayon, ni uwi Dao na muna Jen. tayo. Ang taong iyon, Balak sanang malamang ihatid nakita ni mo na Gondon rin. ang anak Ang pauwi. panggalam Ngunit niya, sa Kiao sandaling iyon, Schwanzen, biglang ay sumakit sa ng siyang matindi ang hamak na kanyang tiyan. motel. Walang Kila magawa, muna siya. pinagsabihan na lang Iling ni araw Gondon na ang ang anak na manatili nakalipas. sa Hawak niya kinatatayuan ang habang naghahanap anting siya na ng lugar sumisira para NG dumumi. harang. Kaya Ngunit nakapasok na hindi niya siya sa inaasahan malawak na na ang anak na desito. kanina lang ay Nang opo ng marinig opo, ang ay agad pamilyar ding na nawala panggalam, pagkaalis ang niya. gamisisi Si daw siya. Chonbok ay hindi Oh, makalimutan siya ang pala. madilim na espasyo na Nakatatandang ipinaramdam kapatid, sa kanya ni dahan-dahan Era sumagat noong si isang Dao araw. Jen. At ayaw niyang danasin ng Kamakalan ina lang, ang ganoong nakakuha paghihirap. ako NG isang Sa panig naman pamarang ng NG ina, digman hindi daw. rin siya komportable Medyo ngayon. mahiwaga ito. Ang Narinig imahe kong ng si anak na kumakapit nakababatang sa kanyang kapatid damit, na daw siya ang umiiyak at pinakamagaling sa nagmamakaawa huwag siyang pagkontrol umalis, ay NGMGA paulit-ulit sundalong na daw. bumabalik Kaya sa ay kanyang bibigay ko isipan, ito sa hindi niya ito Iwayo. maiwaksi. Nagalangan si Nakihalubilo Dao si siya. inay ni Tining Chonbok niya sa ang gitna ng bagay sa kawan ng kami. mga halimaw. Pamaran NG digman Ngunit daw. dahil kauri na Tining sila, niya ang hindi bagay sila sa nagwala. kami. Ito, Dapat sana pamaran ay ganoon NG, lang kadali ang pagkalat pagpunta NG niya sa Mongo prison para maging village. sundalo. Ito, Ngunit bigla, talagang ang lahat ng maibibigay mo atensyon sa ng mga akin. zombie ay Nang napunta sa makita isang ang ganong direksyon. kasabaikan, Likas na lumingon nasiyahan si si inay ni Dao Jen. Chonbok at Lumapit. nakita ang isang kahon ng Siyempre, karton na may hindi dalawang libre. maliit na butas Gusto sa kong gilid. samahan Nasa mo likuran ako niya sa mismo. malawak na Ang desito. bango. Isang daang milya Pagkain ang ba layo. yan? Isang binapara pumuti Nag-uusap ang NG mga isang halimaw sa taong. wikang halimaw lang ang Pagkatapos, nakakaintindi. napakaseryoso Si pang inay ni inalit Chonbok ni Dao naman, Jen. bahagyang Ang taong nahulaan na iyon, mayroong hindi malamang tama. nakita mo na rin. Sa sandaling panggalam iyon, niya, mula sa Kiao loob ng kahon ng Schwanzen, karton, ay sa nagsimulang siyang marinig hamak na ang mga motel. peking ungol. Kila muna siya. Malinaw na Iling isang araw tao na ang ang pilit na nakalipas. ginagaya ang ungol ng Hawak mga niya ang halimaw, anting ngunit hindi na alam kung sumisira paano ito NG gawin ng harang. tama. Kaya nakapasok Matapos na siya sa makumpirma na malawak na sariwang laman niya desito. ang nasa loob, Nang sabay-sabay marinig na ang sumugod pamilyar ang mga na zombie panggalam, para ang umatake. gamisisi daw Gusto siya. sanang pagpira-pirasuhin Siya ang pala, nasa loob at paghasyan. nakatatandang kapatid, huwag Ngunit nang kang punitin nila mag-alala. ang kahon, Hindin mga mong retaso lang ng papel masanikuan. ang kanilang Pagkalat natagpuan. NG Mongo para Si maging Chonbok sundalo, na nasa loob papatayin ko noon ay siya. matagal nang napulupot ng galamay Dahan-dahan ng kanyang sumagat si ina Dao at Jen. itinaas. Kamakalan Nahulog ang lang, bata sa nakakuha
kinuha ng ako, ina, NG, at isang ang ina naman ay pamaraan, nakatayo NG, sa dignan gitna daw. ng pinalilibutan Medyo ng mga mahiwaga halimaw. ito. Ang Narinig plano kong niyang si pumunta sa nakababatang prison village kapatid ay na agad daw na siya isang ang tabi. Dahil pinakamagaling sa ngayon, pagkontrol, kailangan niyang NG, bitbitin ang sundalong hipabigat daw. na ito Kaya ay para bibigay makatakas ko ito muna sa sa kawan ng kaywayo. mga halimaw. Naghalangan si kailan daw ka ba siya. matututo? Tining niyan Bakit ang mo na bagay naman sa ako kami. sinundan? Pamaraan, At NG, nasaan na dignan ang daw. tatay mo? Tining niyan ang bagay sa kami. Ginugulo mo Ito, si inay. pamaraan, NG. Napakarami ng mga NG, zombie na Mongo para pumapaligid maging sa kanila. sundalo. Ito, Si inay ni Chongbok, talagang ay habang bibigay mo sa akin. nakikipaglaban, ay Nang kailangan makita ding ang protektahan ganong ang anak kasabay ng kan, ligtas, nasiyahan kaya si medyo Dao Jin, nahihirapan siya. lumapit.
Gayunpaman, Siyempre, desidido hindi siyang libre. hindi hahayaang Gusto masaktan kong ang anak samahan kahit mo ako kaunti. sa malawak na At desierto. tila naantig Isang din daang ang milya langit sa ang puso layo. ng inang Isang ito. binapara pumuti Angie Patunay isang nang taong. unti-unti na siyang nanghihina, Pagkatapos, dahan-dahang gumalaw napakaseryoso ang pang madidilim na inalit ulap ni sa Dao langit. Jen. Ang Ang taong mahinang iyong, sikat ng malamang araw ay nakita mo tumama, na rin. nagpabagal sa Ang kilos ng panggalam mga niya, zombie. Kiao Marami Schwanzen, pa ang nawalan ay sa ng siyang kakayahang hamak na lumaban. mortal. Ang problema Kailan mo lang, na ang siya. gusali sa Iling harap nila araw na ngayon ang ay puno ng mga nakalipas. halimaw. Hawak niya Ang ang pagbabalik kay anting Chonbok na doon sumisira ay hindi Angie na ligtas harang. na Kaya pagpipilian. nakapasok na Kaya siya sa nagpa siya ang malawak ina na na yakapin desierto. ang anak at tumakbo Nang diretsyo marinag sa ang gitnang pamilyar piitan na sa panggalam, prison ang village. gamisisi Dao Shun. Sinamantala niya ang pagkakataong siya mabagal pala, ang mga zombie, nakatandang niyakap ang kapatid, anak at dahan-dahang tumakas. sumagat si Dao Ngunit Jen. habang nasa daan, nagasgasan Kamakalan siya ng lang, matutulis na kuko nakakuha ng ako isa pang Angie isang zombie. pamaran Angie Tumalsik digman ang daw. sariwang dugo na Medyo parang mahiwaga paputok. ito. Agad na Narinig nagbago kong ang kulay ng mukha ni sinakababatan Chonbok kapatid at na Dao napasigaw, Shun ang "Inay." pinakamagaling sa Tiniis ni Inay ni pag-control Chonbok ang NGMGA sakit. sundalong Sa daw. totoo lang, Kaya ay dahil bibigay naging ko halimaw ito na siya, sa IYO. hindi na gaanong mahalaga ang sakit. Nakalangan si Dao Ang Shun. problema lang, Tining niya nakuha ang ng bagay zombie sa na iyon kami. ang kanyang Kamaran kahinaan NG dahil digman yakap niya daw. ang anak, Tining hindi niya siya ang bagay makaganti. sa kami. Kaya Ito, patuloy itong pamaran dumidikit NG, at walang tigil na pagkalat NG umaatake. Mongo para Ang likod maging ni Inay ni sundalo. Chonbok Ito, ngayon ay puno na ng talagang mga ay bibigay sugat mo at sa huminto akin. lang iyon nang ang Nang zombie makita sa ang likuran ganong ay tinamaan kasabaikan, ng palakol sa nasiyahan ulo si at Dao Jen. bumagsak. Lumapit. Bahagyang lumingon si Inay ni Siyempre, Chonbok, hindi libre. hindi maitago Gusto ang kong pagkagulat. samahan mo ako Ngunit sa wala malawak siyang na oras para desierto. isipin Isang kung daang saan milya ang nanggaling ang layo. palakol na Isang iyon binapara dahil ito ang pumuti NG napakagandang isang taong. pagkakataon para silang mag-ina na Pagkatapos, tumakbo pababa sa napakaseryoso pang piitan para inalit ni Dao pansamantalang Jen. maging ligtas. Ang taong iyon, Si Gondon malamang ay nakita mo humihingal na habang rin. pinagmamasdan ang panggalam niya, mag-inang Kiao pumapasok sa Schwanzen, piitan. ay sa siyang Ang mga hamak na sigaw ng mortal. zombie ay walang Kila tigil na muna siya. umaalinggaw Iling mula sa araw na loob. ang nakalipas. Mayroong Hawak tumatawag niya sa ang kanyang pumasok. anting na Mayroong sumisira nagyayayang NG uminom harang. sila. Kaya At may isa nakapasok namang na siya sa nagtatanong kung malawak ano na ang desierto. trabaho ng nanay ni Gondon. Nang marinag ang Kinagat ni pamilyar na Gondon ang panggalam, kanyang ang ngipin, gamisisi sinisisi Dao ang Shun. sarili sa Oh, katangahan. siya pala. Niyakap ni Gondon ang Nakatatandang ulo at kapatid, napaluhod. huwag kang Talagang magala. tanga. Hindi ko Hindi sana mo iniwan ang bata masanikoan. mag-isa para Pagkalat lang NG dumumi. Mongo para Paano ko maging naiwala sundalo, ang anak ko dahil papatayin lang sa ko siya. pagdumi? Samantala, Dahan-dahang ang palakol sumagat sa si ulo Dao ng Jen. zombie ay hinugot ni Era. Kamakalan lang, Dahan-dahan siyang nakakuha lumapit ako NG habang si isang Gondon ay pamaran NG nagsisisi pa digman rin at daw. sinisisi ang Medyo sarili. mahiwaga ito. Iniisip na wala na Narinig siyang kong karapatang mabuhay. sinakababatan kapatid Biglang na Dao napansin Shun niya ang ang anino sa pinakamagaling ibaba. sa Mabilis na pag-control lumingon si NGMGA Gondon. sundalong daw. Nagulat Kaya siya ay nang bibigay makita ko si ito Era sa na nakatayo IYO. sa likuran niya. Nagalangan Nagulat si si Dao Gondon Shun. at agad na Tining niya sumigaw. ang bagay sa Tinatanong kami. kung sino siya. Pamaran Ngunit NG ang digman sagot ay daw. ang pagwagayway Tining ni niya Era ang ng bagay sa palakol sa kami. mukha niya. Ito, Binaliwala pamaran niya ang NG, mga tanong at pagkalat patuloy na NG hinampas Mongo si para Gondon. maging sundalo. Lipat ang eksena Ito, sa mag-ina. talagang ay bibigay mo Kinukumbinsi sa ni Inay ni akin. Chonbok Nang ang sarili makita na ang isa siyang ganong ina. kasabaikan, Agad niyang tinanong nasiyahan ang si bata, Dao Jen. bakit mo ako Lumapit. sinundan? Kailan ka ba Siyempre, matututo, ha? hindi libre. Sinabi ko Gusto ng kong mapanganib sa samahan labas. mo ako sa malawak na Hinawakan desierto. niya ang mga Isang kamay daang ng milya bata, ang layo. naaawa Isang at binapara isinulat ang pumuti bawat NG salita isang sa taong. palad nito. Sinabihan na Pagkatapos, kitang manatili kay napakaseryoso tatay. pang Hindi inalit ka pa ni nga Dao magaling. Jen. Alam mo Ang ba kung taong gaano iyon, ako malamang nag-aalala para nakita mo sa'yo? na rin. Kung Ang ulitin mo to, panggalam niya, mapapahamak Kiao ka ng Schwanzen, malaki. ay sa Sinubukan siyang niyang hamak na iparating ang mortal. kanyang iniisip Kila kay muna Chonbok. siya. Biglang Iling natigilan araw si na Inay ang ni Chonbok. nakalipas. Nagulat Hawak nang niya makitang ang hinawakan ng bata anting ang na kanyang sumisira kamay at NG nagsulat harang. sa palad Kaya nito na nakapasok na para bang siya sa sinasabing malawak na natatakot siya. desierto. Agad na nagtaka Nang si Inay ni marinag ang Chonbok, pamilyar na nag-iisip kung panggalam, ano ang ang dahilan. gamisisi Dao Shun. Ipinaliwanag ng Siya bata, pala, ayokong makitang masaktan nakatatandang si Inay. kapatid, dahan-dahan Natatakot sumagat po si ako. Dao Jen. Kahit hindi niyo po kamakalan sinasabi lang, sa akin, nakakuha alam ko ako pong NG ginagawa niyo isang ni tatay pamaran ang lahat NG para kay digman daw. Chonbok. Medyo mahiwaga Dito, ito. nagsimulang Narinig maalala kong ng bata ang mga sinakababatan araw bago kapatid niya na mismo Dao Shun nakita ang ang kanyang mga pinakamagaling sa magulang na pag-control nasasaktan. NGMGA Sinubukan sundalong nilang daw. gamutin Kaya ang ay mga bibigay sugat ng ko isa't ito sa isa, IYO. kasabay ng mga salita ng Nagalangan pagpapalakas si ng Dao loob. Shun. Nanginginig Tining na niyan ang isinulat bagay ng sa bata ang kami. bawat salita. Pamaran Alam ko NG pong digman daw. nahihirapan si Inay. Tining niyan ang Ayoko bagay na sa pong kami. mahirapan pa kayo, Ito, Inay. pamaran Hayaan NG, niyo po akong pagkalat tulungan kayong NG gumaan Mongo ang para pakiramdam maging kapag sundalo. nasasaktan Ito, kayo. Ang talagang mga ay luha ni bibigay mo Chonbok sa ay akin. kanina pa Nang tumutulo. makita ang Kaya ganong sasamahan ko po kasabaikan, si Inay. nasiyahan si Tiningnan Dao ni Inay Jen. ni Chonbok Lumapit. ang anak na may halong Siyempre, pagkagulat. hindi Pagkatapos, libre. naantig Gusto kong
samahan mo Napabuntong ako sa hininga na lang malawak siya. na desitu. Niyakap ni Isang Inay daang ni Chonbok milyang ang layo. bata. Isang Ang kulit ng binaparang batang pumuti to. isang Pagkaraan ng ilang sandali, Pagkatapos, patuloy na dumarating ang mga napakaseryoso zombie. pang inilit ni Pumasok Dao siya Zhen. sa gitna ng Ang taong kawan, iyon, sumisenyas, malamang konting nakita mo tiis na na rin. lang. Naiintindihan pangalan mo, niya, pangako, Xiao Xuanzhen. poprotektahan ka ni Ay sa Inay. siyang hamak na Kumislap ang model. determinasyon Kilala sa mo kanyang na mga siya. mata.
Hanggang Ilang sa araw makalabas na tayo ang rito, nakalipas. naglakad si Hawak inay ni niya Chon ang Bok sa anting- gitna ng anting mga na zombie. sumisira Pilit Enchi na harang. itinatago Kaya ang anak. nakapasok na Pala, siya sa si Chon malawak Bok na ay nasa desierto. ilalim ng kanyang Nang damit, marinig mahigpit ang na pamilyar nakayakap na sa tiyan ng panggalam, ina. ang gumisisi Dinaanan ni daw inay ni siya. Chon Bok ang bawat Siya zombie. pala, Hinihimas ang tiyan. nakatatandang kapatid, Buti na lang, huwag mas kang madali kaysa mag-alala. sa inaakala ko. Hindi mong masalik Makakarating tayo sa labasan sa pagkalat ganitong Enchi Mongo paraan. para maging Konting tiis sundalo. pa, Chon Papatayin Bok. ko siya. Mahinang umungol ang bata dahil sa Dahan-dahang takot. sumagot si Nang Dao makita Zhen. ito, marahan siyang Kamakalan pinakalma. lang, Dahan-dahan nakakaha lang. ako Enchi Ayaw isang nating pamarang makabangga ng Enchi kahit digman sino sa daw. kanila. Medyo Dapat tayong mahiwaga mag-ingat ito. hanggat Narinig maaari. kong si Bigla, nakababatang isang halimaw na may kapatid na kakaibang daw anyo Shun ang biglang lumitaw sa likuran ni inay ni Chon Bok. Agad siyang kinabahan, basang-basa ng pawis. Sinubukan ni inay ni Chon Bok na pakalmahin ang sarili. Huwag kang mataranta. Kailangan ko lang manatiling tahimik. Hindi ko siya dapat galitin. Kung gagalaw ako, mapapahamak din si Chon Bok. Ang mga kakaibang itim na tali ay dahan-dahang pumulupot sa kanyang dalawang hita. Pinulupot nito ang malaking tiyan kung saan naroon ang bata. Kitang-kita ang kaba sa mga mata ni inay ni Chon Bok nang maramdaman niya ang dila ng halimaw na iyon na malapit sa kanyang likuran. Pinilit niyang hindi gumanti sa nilalang na iyon. Dahan-dahang umurong ang dila ng halimaw. Naisip niya, ayos na. Unti-unti nang lumuluwag. Kailangan kong makaalis dito sa lalong madaling panahon. Bigla, ang nilalang na iyon ay tila may pag-iisip ng tao at tumawa ng malakas. Walang silbi ang pagsisikap mo. Nang marinig iyon, kinabahan si inay ni Chon Bok. Mabilis siyang lumingon sa likuran para tingnan. Ngunit napansin niyang ilang walang malay na zombie lang ang nasa likuran niya. Labis na nagtaka si inay ni Chon Bok. Nawala na siya. Kailan pa? Ano yun? Lumingalinga siya sa paligid. Paano siya nawala sa isang iglap lang? Ano nang nangyari? Hindi. Kailangan kong kumalma. Wala na siya. Kaya kailangan kong mag-focus sa pagtakas dito. Pinakalma niya ang sarili, tinukoy ang labasan. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang kamay ang tumambad sa mata ni inay ni Chon Bok. Tulala siyang tumingala, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Agad na humampas pababa ang kamay na iyon para umatake. Ngunit mabilis na nakaiwas si inay ni Chon Bok. Pinagmasdan niya ang nangyari, hindi maintindihan kung ano ang naganap. Hindi pa roon natapos, sabay-sabay na hinawakan ng dambuhalang kamay ang maraming zombie papunta sa dilim. Agad niyang naintindihan, iyon ang pinuno ng piitan na ito. Mabilis na lumitaw ang isa pang kamay at sumugod paharap. Nang mapansin ang panganib, nakihalubilo si inay ni Chon Bok sa mga zombie para tumakas. Lintik, dahil sa mga halimaw na to, ang hirap kumilos. Kailangan kong makaalis agad dito. Nag-aalala niyang hinigpitan ang hawak sa anak sa loob ng kanyang damit. Hindi pwede, Chon Bok, ang dambuhalang kamay ng pinuno ng piitan ay walang pag-aalinlangang umabot, sumipa. Hindi na kasing swerte ng dati sa pagkakataong ito, nahuli na siya. Hindi pa roon natapos, tumalsik pa si Chon Bok palabas at tuluyang nahiwalay sa ina. Nang matauhan ng bata, agad siyang nataranta at tumingin kung nasaan ang ina. Ang pagmamahal ng ina at anak ay laging isang bagay na lumalampas sa lahat ng pagsubok. Si inay ni Chon Bok, kahit nahihirapan sa dambuhalang kamay, ay pilit pa rin ipinaparating sa anak, Chon Bok, makinig ka kay inay. Nang marinig ang mga salitang ito sa ganoong kalagayan, hindi na napigilan ng bata ang pag-iyak. Sa huli, si inay ni Chon Bok, na para bang ginamit ang lahat ng lakas, ay sumigaw, sinasabihan ang anak na tumakbo na. Si Chon Bok, na nanginginig ang luha, ay nanginginig, ayaw siyang iwan. Ngunit kinailangan niyang sundin ang ina, lumingon, at si Chon Bok, na may mga luhang tumutulog, ay mabilis na tumakbo patungo sa liwanag. Sa loob ng dilim, ang mga kakaibang mata ng pinuno ng piitan ay tila kumikinang. Mahigpit niyang pinisil ang zombie na nasa kanyang palad, kahit pa ito'y sumisigaw ng malakas. Sinubukan ni inay ni Chon Bok na pumiglas para makatakas. Nagpumilit siya ng gusto na lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Ipinakita ni inay ni Chon Bok ang kanyang matutulis na ngipin. Basang-basa na ng pawis ang kanyang mukha. Nag-focus siya hanggat maaari para ipunin ang lakas sa kanyang kamay. Ang mukha ni inay ni Chon Bok ay puno ng galit, habang ang bibig ay nagmumura, hayop ka. Bakit hindi mo ako pakawalan? Malakas niyang sinuntok ang dambuhalang kamay ng pinuno ng piitan. Walang emosyon ang mukha nito, bahagya lang kumibot ang isang mata. Agad na binitiwan ng pinuno ng piitan ang zombie na kanyang nahuli. Nanginginig ang kamay ni inay ni Chon Bok. Bilisan mo, kailangan kong mahanap agad si Chon Bok. Kalmado siyang lumapag sa lupa ng malumanay. Pagkatapos, si inay ni Chon Bok ay lumipad na parang kidlat para hanapin ang anak. Umaasa siyang ligtas si Chon Bok sa ibang lugar. Ang mga bangkay ay nakahandusay sa lupa. Isang payat na paa ang dahan-dahang humakbang. Lumapit siya sa dalawang bangkay na nakahandusay sa daan. Binaliwala sila ng pinuno ng piitan at mayabang na naglakad.
Ang isip niya Pamaran ngayon NG ay nakatuon Digmandaw, lang sa kanyang dining munting niyan anak ang na bagay sa babae. kami. Isang mata ng Ito, pinuno ng piitan Pamaran ang NG, kumislap ng pagkalat NG napakakaiba. Mongo para Paulit-ulit maging lang niyang sundalo. sinasabi Ito, nasaan ka, talagang anak. ibibigay mo sa Samantala, akin? sa ibang Nang lugar, makita si ang Chanbok ganong ay pilit na kasabaikan, tumatakbo ng nasiyahan mabilis si Dao hanggat Jen, kaya. lumapit. Ang mga tunog sa paligid ngayon ay Siyempre, puro hindi yapak na lang libre. kasabay ng Gusto paghinga kong ng bata. samahan mo Sa ako sa likuran, malawak na biglang may isang desito. paang Isang lumapit daang milya pala. ang layo. Ito ay isang Isang bina dambuhalang para bangkay. pumuti NG Sa isang likuran taong. nito ay mga magugulong galamay. Pagkatapos, Umabol sila kay napakasyoso pang Chanbok inalit kahit ni pa Dao umiiyak Jen. ng malakas Ang ang taong bata. iyong, Marahil malamang dahil nakita sa mo sobrang na rin. bilis ng Ang pagtakbo, panggalam napilayan niya, si Kiao Chanbok. Shuangzhen, Hindi niya ay napanatili sa ang siyang balance hamak kaya na mortal. sumugsog siya Kila paharap. mo na siya. Ipinakita ng bangkay Iling ang araw kanyang na ang matutulis na ngipin, nakalipas. lalong Hawak niya nagpatakot ang kay anting Chanbok. anting Bigla, na sumisira isang ibang NG bangkay ang harang. lumapit Kaya at dinurog nakapasok ang na mukha siya sa nito. malawak na Tumalsik desito. ang dugo nito kung Nang saan-saan. marinig ang Nasaksihan pamilyar ng na bata ang panggalam, lahat ng ang nasa harap gumisi si niya. Dao Shun. Si Chanbok Oh, ay takot na siya takot. pala. Wala nang magawa kundi Nakatatandang humagulgol kapatid, sa kawalan huwag ng kang pag-asa. mag-alala. Ang ibang mga Hindi bangkay mo ay nakatingin lang, masanikuan. hindi nangahas Pagkalat kumibo. NG At Mongo ang para susunod na maging target ng sundalo, bangkay na iyon papatayin ay ko ang bata siya. mismo. Nanlaki Dahan-dahan ang mga mata sumagat ni si Chanbok, Dao Jen. hindi maitago ang kaba. Kamakalan lang, Hinawakan nito ang damit nakakuha ng ako bata. NG isang Bahagyang pamaran itinaas NG si Chanbok. Digmandaw. Pagkatapos Medyo ay biglang mahiwaga ibinagsak ito. ng bangkay ang Narinig bata kong sa si lupa. nakababatang Ginamit nito ang kapatid na kanyang Dao mga Shun kukong ang basang-basa ng pinakamagaling dugo sa para pagkontrol hawakan ang NG katawan ni sundalong Dao. Sumigaw Kaya ang bata sa ibibigay ko takot. ito sa Umaasa kayo. sa kanyang puso na darating agad Nag-alangan ang si ina Dao para Shun. tulungan siya. Dining niyan ang Natakot bagay si sa Chanbok kami. ng husto na hindi Pamaran niya NG namalayang Digmandaw, naihina pala siya. dining niyan Ang ang masamang bagay sa halimaw na kami. to ay humahabol Ito, sa akin. Pamaran Natatakot NG, ako, pagkalat inay. NG Tumingala Mongo ang para bangkay maging sa langit. sundalo. Tiningnan Ito, ang bata ng may talagang pamamata. ibibigay mo sa Ibinuka akin. nito ang bibig Nang na may makita ang intensyong ganong kainin ng buhay kasabaikan, si Chanbok. nasiyahan si Ngunit Dao Jen, napigilan ng matagal lumapit. ang bangkay. Tila Siyempre, naramdaman nito ang hindi panganib libre. na papalapit. Gusto kong Ang mga samahan bangkay mo na ako kanina sa pa malawak na nakikiusyoso ay desito. naramdaman Isang din ang daang milya panganib. ang layo. Nagkagulo Isang sila bina at para tumakas, pumuti NG isang ikinagulat ng taong. bata. Sa sandaling Pagkatapos, iyon, si Chanbok ay napakaseryoso tulala, pang inalit hindi ni Dao maintindihan Jen. kung ano ang Ang taong nangyayari. iyong, Huminga siya ng malamang malalim nakita mo para na rin. amuyin ang Ang paligid. panggalam niya, Mabilis na Kiao tinakpan ni Shuangzhen, Chanbok ang ay sa ilong. siyang Anong hamak amoy na ito? mortal. Ang baho. Kila mo na Sobrang siya. baho. Iling Ano araw iyon? na ang Bigla, nakalipas. isang kamay ang Hawak lumitaw niya mula ang sa kung saan at anting na hinawakan ang sumisira bata. NG harang. Kinalagkad Kaya nito si nakapasok Chanbok na sa siya lupa, sa malawak kaya na nahulog ang desito. dalawang candy mula sa Nang kanyang marinig bulsa. ang pamilyar Tahimik na sa panggalam, paligid, ang tanging mga gumisisi yapak Dao lang ang Shun. naririnig. Oh, Ang anak ng siya pinuno ng pala. piitan ay kinalagkad Nakatatandang ang bata. kapatid, Umaasang dahan-dahan sumagat magkakaroon si siya Dao ng Jen. kalaro. Sinubukang abutin Kamakalan ni lang, Chanbok ang nahulog nakakuha na ako candy NG kanina. isang pamaran Ngunit NG kinuha pa ito ng Digmandaw. bata. Medyo Tulala si mahiwaga Chanbok na ito. lumingon sa Narinig likuran. kong si Tinitingnan ang nakababatang anak ng kapatid pinuno na ng Dao piitan Shun ng ang may pinakamagaling pagtataka. sa Mahaba ang pagkontrol braso ng bata, NG hawak ang sundalong ninakaw Dao. na Kaya candy. ay bibigay ko ito sa Kinuha ng kaywayo. bata ang candy at pinagmasdan itong Nagalangan si mabuti. Dao Shun. Vin, Dining niyan ibalik ang mo ang bagay sa candy ni na kami. tatay at nanay. Pamaran Ako NG mismo ang Digmandaw. nakahanap niyan. Dining niyan Hindi ang bagay nagsalita sa ang kami. bata, tinitigan lang ito at Pamaran inamoy. NG, Biglang pagkalat sumulyap NG ang anak Mongo ng para pinuno ng maging piitan sa sundalo. bata. Ito, Pagkatapos ay talagang isinubo ng ibibigay bata mo ang sa candy. akin? Nang Nang makita iyon ni ang Chanbok, ganong agad siyang kasabaikan, natigilan. nasiyahan si Dao Humagulgol Jen, ang bata. lumapit. Iyan ang regalong inipon Siyempre, ko para hindi ibigay libre. kina tatay at Gusto nanay. kong samahan mo ako Binaliwala sa ng anak ng malawak na pinuno ng desito. piitan ang Isang daang pag-iyak ni milya ang Chanbok layo. at Isang ninuya bina ito ng para masarap. pumuti NG Nang isang makita iyon taong. ng bata, lumipad siya Pagkatapos, at sinuntok ng malakas napakaseryoso ang pang bata sa inalit ni mukha. Dao Jen. Kinurot ni Ang Chanbok ang taong iyong, pisngi ng anak ng malamang pinuno nakita ng mo na piitan rin. para Ang pilitin itong panggalam iluwa niya, ang candy. Kiao Hindi Shuangzhen, rin nagpatalo ay ang sa bata, siyang hamak agad din na kinurot mortal. pabalik. Kila mo na Nagbubugan sila siya. ng ilang Iling sandali, araw walang na ang gustong magpatalo. nakalipas. Hawak Desidido niya ang ang bata na bawiin ang anting kanyang na candy. sumisira NG Hinawakan harang. ng bata Kaya ang ulo ni nakapasok na Chanbok. siya sa Hindi rin malawak nagpatalo na ang desito. bata, agad na Nang ibinuka ang marinig bibig ng ang bata pamilyar para na gumanti. panggalam, Walang ang tigil na gumisi si Dao sinuntok ni Shun. Chanbok ang Oh, mukha ng siya bata. pala. Bitawan mo ako. Nakatatandang Tanggapin kapatid, mo ang kidlat huwag na kang suntok ni mag-alala. Chanbok. Kahit Hindi duguan mo na ang mukha, masanikuan. sinubukan pa rin ng Pagkalat anak NG ng Mongo pinuno para ng piitan maging na sundalo. gumanti. Papatayin Kinagat ko siya ng siya. bata ng masakit sa ulo. Dahan-dahan Sa puntong sumagat ito, si Dao hindi na Jen. nakatiis ang anak ng pinuno Kamakalan ng lang, piitan kaya agad nakakuha itong ako NG tumakas. isang Namaga pamaran ang NG mukha ni Digmandaw. Chanbok, kasama Medyo ang gusot na mahiwaga buhok ito. dahil sa Narinig away. kong si Kahit masakit na nakababatang halos kapatid
luha, na daw mayabang siya pa rin ang ang bata. pinakamagaling Hindi sa mo ako kaya. pagkontrol. Ang mga NGNG kending yun ay sundulong para daw. kina tatay Kaya at ay bibigay nanay. ko ito Sa sa paligid ay Iwayo. mga zombie na uhaw sa laman ng Nag-alanggan tao. si Daw Shun. Tinitingnan nila Dining si yun Chon ang Bok bagay ng sa may kami. kakaibang estado. Pamaran Isa sa NG kanila Diglan ay daw. sumigaw ng Dining malakas yun na ang parang bagay sa natatakot sa kami. bata. Ito, Ang mga zombie ay pamaran medyo NG, nag-aalangan, pagkalat NG palakad-lakad ng Monggo para pasuray-suray. maging sundulo. Ito, Biglang naramdaman ni talagang Chon Bok naibibigay na mo sa kailangan niyang akin? bumahing. Nang makita ang Nang ganong bumahing siya, kasabaikan, lumingon sila nasiyahan at si agad Dao na Jen, tumakbo palayo. lumapit. Marahang Siyempre, pinunasan ng hindi bata ang libre. ilong, Gusto tumingala kong at samahan tiningnan mo ang ako mga sa tangang malawak na tumatakbo ng desierto. mabilis sa Isang harap. daang milya ang Ang layo. mukha ng Isang mga bina zombie para ay parang pumuti NG nakakita ng isang taong. demonyo. Tumulo ang Pagkatapos, sipon ni Chon Bok napakaseryoso pang pagkatapos ginalit ni bumahing. Dao Jen.
Napansin ng taong bata iyon, ang isang malamang nakita kasuklam-suklam mo na na amoy rin. sa paligid. Ang panggalam niya, Sa likuran ay ang Schwanzen, anak ng master ay ng sa siyang piitan. hamak na mortal. Napansin ni Kilala mo Chon na Bok na siya. amoy iyon ng Iling bata. araw na ang nakalipas. Muli silang Hawak nag-agawan niya dahil ang ang isa anting ay gustong anting na umalis sumisira habang ang NG isa Haram. naman ay Kaya gustong nakapasok na makipaglaro. siya sa malawak na Pagkatapos desitu. noon, nakaramdam na Nang naman ng marinig ang kakaiba si pamilyar Chon na Bok. panggalam, ang Napansin ng gamisisi daw bata siya. na dahil sa amoy na iyon, siya wala pala, siyang nararamdamang takot. nakatatandang kapatid, Kaya naman, dahan-dahan dala ang sumagot tapang, si nagpa siya Daojen. siyang hanapin ang ina. Kamakalan Hintayin lang, mo ako, nakakuha inay. ako NG Darating isang na si Chon pamaran Bok. NG digmang daw. Pagkatapos Medyo noon, may mahiwaga isang ito. nakakatakot na Narinig usapan kong mula si sa likuran na nakababatang nagpagulat kapatid sa na bata. daw siya ang Naiintindihan ko pinakamagaling na. sa pag-control Ang amoy na ito NG tunay ngang sundalong siya ang daw. may-ari Kaya ng ay bata bibigay sa ko ito piitan. sa Ang iwayo. tunog ay nagpatahimik kay Chon Nagalangan Bok. si daw Ang siya. takot ay Taning bumalot niya sa ng kanya. bagay sa Hindi siya kami. nangahas Pamaran kumilos. NG digmang daw. Nang dahan-dahan Taning siyang niya ang lumingon sa bagay sa likuran. kami. Ang dalawang Ito, kakaibang pamaran nilalang, NG, sina John at pagkalat Chigon, NG ay Mongo nakatitig para sa bata maging na sundalo. parang masarap na Ito, pagkain. Ang talagang ay pagbitaw na bibigay ito mo ay sa labis akin. na nagpatakot Nang kay Chon makita Bok ng na ganong hindi siya kasabaikan, makasigaw. nasiyahan Sinabi si ng Daojen, Chigon sa likuran na lumapit. tao ang bata. Siyempre, Naman ay natuwa hindi dahil libre. mukhang masarap Gusto si kong Chon Bok. samahan mo Sa ako harap sa ng dalawang malawak na nakakatakot desitu. na halimaw, Isang daang wala nang milya ang magawa si layo. Chon Bok Isang kundi bina para maupo ng pumuti tahimik. NG isang taon. Hinahayaan silang paglaruan siya. Pagkatapos, Ang batang to, napakaseryoso pang marahil ay inalit ni nakasalamuhan na Daojen. ng mga bata. Ang taong Ang iyon, lambot ng pisnging malamang ito. nakita mo Pero na paano rin. siya Ang nakarating dito? panggalam niya, Iminungkahi ni Schwanzen, Chon na dalhin ay na sa nila ang siyang bata. hamak na mortal. Natuwa si Gon Kilala dahil mo ngayon na ay siya. mayroon na silang Iling handang araw na ang merienda. nakalipas. Nanginginig si Chon Hawak Bok niya ang habang anting nagmamakaawa. na sumisira Parang awa NG niyo na po, Haram. Kaya kailangan ko pa pong nakapasok na hanapin si siya sa inay. malawak Pwede na po bang desitu. hayaan niyo akong hanapin Nang si inay? marinig ang pamilyar Natigilan na si Gon na panggalam, para ang bang naawa gamisisi sa daw bata. siya. Ngunit Oh, sinabi niyang siya wala pala, siyang ibang pagpipilian. nakatatandang Kung kapatid, ganon, huwag hayaan kang mo ako na mag-alala. lang ang maging nanay Hintayin mo, mong ha, munting masanikuan. bata. Hindi Pagkalat NG nagpasalamat Mongo si Chon para Bok, maging agad siyang sundalo, tumanggi. papatayin ko Dahil siya. doon, lalong inasad ni Gon Dahan-dahan ang bata. sumagot si Halika Daojen. na, Chon Bok, Kamakalan nangangahas ka lang, bang sumuway sa nanay nakakuha mo? ako NG Ang mga isang salitang pamaran iyon ay NG digmang nagpatahimik daw. sa bata. Medyo Basang-basa mahiwaga ng ito. pawis ang mukha Narinig dahil kong sa si kilos nito. nakababatang kapatid Sumingit si na Chigon, daw siya ang sinasabing dapat pinakamagaling nilang sa dalhin si pag-control Chon Bok NG sa kanilang sundalong i-ama. daw. Gusto Kaya lang ay ni Gon na bibigay ko ito mapanatili sa ang bata iwayo. para sa sarili niya. Nag-alangan si daw Pinaalalahanan siya. siya ng Taning lalaki niya na ang ang bagay dahilan sa kung bakit kami. sila narito ay Pamaran para NG tulungan digmang ang daw. kanilang ama na Taning niya makain ang ang bagay master sa ng kami. piitan. Ito, Hindi pa rin pamaran sumusuko si NG, Gon sa ideyang pagkalat iyon. NG Mongo Sige para na, maging magpakasaya sundalo. ka. Kahit Ito, isang braso lang niya talagang ang ay ipakain bibigay mo mo sa sa akin. akin. Tumanggi Nang si makita Chigon, ng ganong ngunit may laway na kasabaikan, tumulong mula nasiyahan sa si itaas Daojen, papunta sa lupa. lumapit. Tiningnan niya si Chon Siyempre, Bok at hindi biglang libre. nagbago ang Gusto isip. kong samahan Gayunpaman, mo ako dapat sa muna malawak tayong na kumain desitu. bago magtanong Isang sa daang ama. milya ang Tama layo. ba? Isang Ang bina para nananabik na pumuti tingin na NG iyon isang ay taon. nakatuon kay Chon Bok. Pagkatapos, Walang tigil sa panginginig napakaseryoso ang katawan pang ng inalit bata. ni Sa Daojen. puntong ito, Ang wala nang taong magawa iyon, si Chon Bok malamang kundi nakita mo na manalangin rin. dahil Ang malapit na siyang panggalam niya, lapain. Kiao Takot na Schwanzen, takot siya. ay sa Gusto siyang lang niyang hamak na makita model. agad ang ina. Kilala mo Sa na sandaling siya. iyon, si Iling Chon araw Bok na ang na tila nakalipas. naghihintay na lang Hawak nakainig niya na ang parang sariwang anting karne, na ay may sumisira determinasyong NG Haram. hanapin ang Kaya ina. nakapasok Kaya na buong siya sa tapang siyang malawak nagpa na siyang desitu. subukan ang isang bagay Nang laban sa marinig kanila. ang pamilyar na Dahan-dahang panggalam, ibinuka ni ang Chon Bok ang gamisisi daw bibig, siya. akmang may Oh, sasabihin. siya pala. Nang makabuo na siya ng Nakatatandang plano, kapatid, bigla siyang lumingon dahan-dahan sa isang sumagot tabi si at Daojen. tumawag na may halong pagkagulat. Kamakalan lang, Inay ba iyon? nakakuha ako Pati NG sina isang Chigon at pamaran John ay NG nadala digmang ng daw. bata at lumingon Medyo para mahiwaga tingnan. ito. Pagkatapos Narinig noon, kong si tanging ang anino nakababatang na lang ni kapatid Chon na Bok daw ang siya ang nakita nilang pinakamagaling tumatakbo sa ng mabilis pag-control palayo. NGMGA Nakatayo sundalong silang daw. dalawa Kaya roon, ay bibigay ko ito pinagmamasdan sa at tinatantya iwayo. ang masarap na pain na Nag-alangan katatakas si lang. daw siya. Wala siyang Taning kwenta, niya ng pero bagay mas sa cute pa kami. siya. Pamaran Pagkatapos ay NG naglakad na digmang rin daw. sila, hindi Taning niya ang sinusukuan bagay ang sa bata. kami. Ang dalawang Ito, halimaw na uhaw pamaran sa laman NG, ng tao ay pagkalat tila NG lalong Mongo naganahan para at maging nakipaglaro sundalo. ng habulan Ito, kay Chon Bok. talagang Sa ay panig bibigay naman mo ng sa bata, akin. walang Nang tigil siyang makita ang sumusubok na ganong iligtas ang kasabaikan, sarili. nasiyahan Ang si katawan niya ay Daojen, pagod na lumapit. ngunit pilit pa rin Siyempre, tumatakas. hindi libre. Ang dalawa ay Gusto kong humahabol nang samahan biglang mo may ako nakita sa si malawak Chigon. na desitu. Isang Natigilan daang siya nang milya ang makita ang layo. nasa harap Isang niya. bina para Mga pumuti zombie NG mula kung isang saan taon. ang aksidenteng humarang sa Pagkatapos, kanilang paghabol. napakaseryoso
seryoso Si pang Chonbok inalit naman, ni sa Dao sobrang Jen. takot, Ang ay taong sumugod iyong, at nagtago sa malamang gitna ng nakita mga mo na zombie. rin. Ang Lumingon siya sa pangalan mga niya, kaaway na Kiao mailuhang Schwanzen. mga mata. Ay sa Tanging siyang ang hamak kamay na lang ni model. Chigon ang nakita Kilala niyang mo na nakataas, siya. Iling kasama ang araw na matulis ang na kukuligon. nakalipas. Hawak Baliw niya niyang ang pinutol sa dalawa ang mga zombie na humaharang sa kanyang Kaya daan. nakapasok na Sumunod siya sa din si malawak John, na hinabol desitu. at pinatay silang Nang lahat. marinig ang Pinuputol ang pamilyar bawat na isa. panggalam. Wala nang Gumisisi oras si Dao Chonbok. Shu. Kailangan niyang siya mahanap pala. agad si inay. Ang Nakatatandang dalawang baliw kapatid, sa pagpatay huwag ay kang parang mag-alala. naglalaro lang. At Hindi ang mo premyo ay isang masanikuan. piraso ng laman ng Pagkalat tao NG para Monggo merienda. para maging Patuloy na sundalo. lumingon si Papatayin ko Chonbok at siya. tumakbo. Iniisip na Dahan-dahan kailangan niyang sumagot si makatakas Dao Jen. agad sa kanila.
Kamakalan Tinarget ni lang, Gon ang bata. nakakuha ako Ginamit ang NG lakas isang para pamaran ihagis NG ang buntot digman nito daw. patungo sa Medyo kanya. mahiwaga Ang ito. kasuklam-suklam na Narinig bagay kong na iyon ay sinakababatan sumugod sa gitna kapatid ng na takot daw at siya ang desperasyon ni pinakamagaling Chonbo. sa Pagkatapos pag-control ay nadapa ang NG bata. sundalong Ang daw. maswerteng Kaya ay pagkadapa na bibigay ko iyon ito ay sa nagligtas sa kaywayo. buhay ni Chonbo. Ang Nag-alangan buntot si ni Dao Gon ay Shun. tumama sa Tining isang niya ang zombie sa bagay sa tabi. kami. Sumimangot si John, Pamaran NG bahagyang digman daw. naiinis dahil Tining nakawala niya ang ang kanyang bagay sa pain. kami. Si Ito, Chonbok, na pamaran nakaligtas sa NG, kamatayan, pagkalat ay NG tumakbo ng Mongo walang para lingon maging likod, sundalo. sinamantala ang Ito, pagkakataon. talagang ay bibigay Matapos mo ang sa ilang akin. sandali, Nang nakatakas din ang makita bata sa ganon ibang madilim na kasabaikan, lugar. nasiyahan si Dao Sumandal siya Jen, sa pader para lumapit. magpahinga ng kaunti. Siyempre, Si hindi Chonbok, libre. nag-iisa, Gusto kong ay samahan inisip mo ang ako sa nakakatakot na malawak na eksena desito. kanina at hindi Isang daang maiwasang milya ang mangilabot. layo. Isang Muling binang para nangingilid ang pumuti kanyang NG mga isang luha. taong. Ang panginginig at takot ay Pagkatapos, lalong lumalaki sa napakaseryoso isip ng pang bata. inalit ni Dao Jen. Gayunpaman, pilit Ang pa rin taong iyong, nagpatuloy si malamang Chonbok. nakita mo Mahinang na rin. tinatawag sina Ang Inay, panggalam Gondon niya, at Kiao ang iba pa. Schwanzen. Ay sa Pagkatapos siyang ay may hamak na tunog na mortal. muling umaling Kila gawaw. mo na Huwag siya. kang Iling mag-alala. araw na ang Nagulat si nakalipas. Chonbok sa biglaang Hawak niya ang boses. anting-anting Ang na mapanganib na si sumisira Chigon NG ay harang. kanina pa Kaya palang nakapasok sumusunod sa na siya bata. sa malawak Sumilip na ang ulo desito. nito kasabay ng isang Nan malademonyong marinig ang boses. pamilyar na panggalam. Magiging pamilya Ang mo gumisi si kami. Dao Tapos Shun. na ang laro Oh, ng taguan. siya pala. Ngayon, halika na rito. Nakatatandang kapatid, Dahan-dahang dahan-dahang umabot ang sumagot kamay si nito Dao kay Jen. Chonbok. Ang bata, Kamakalan basang-basa lang, ng luha ang nakakuha mukha ako ay NG isang nagmakaawa. pamaran Parang NG awa niya na digman gusto daw. ko lang pong Medyo umuwi. mahiwaga Gawing lakas ito. ang sakit. Narinig Ang kong mga kamay ng bata sinakababatang ay kapatid na unti-unting Dao nilabasan Shun ng ang mga pulang pinakamagaling ugat na sa parang pag-control dugo. NG Kahit walang sundalong pag-asa, daw. pilit Kaya pa rin ay bibigay ko ibinasiwas ni ito sa Chonbok ang kaywayo. kamay para lumaban ng gusto. Nag-alangan si Dao Sa sandaling Shun. iyon, Tining tila niya ang bagay nakaapekto sa ang kamay kami. ng bata kay Pamaran Chigon. NG Ang digman kamay daw. na umaabot Tining ng niya ang lalaki ay bagay sa malalim na kami. nasugatan. Ito, Tumalsik ang pamaran dugo NG, dahil sa pagkalat pagkakabangga NG kanina. Mongo para Nagtaka maging si sundalo. Chigon, nahiwa siya Ito, ng kung ano. talagang ay bibigay mo Pagkatapos ay sa akin. nakaramdam si Chigon Nang na may hindi makita ang tama. ganong Nanlaki kasabaikan, ang kanyang nasiyahan mapupulang si mata, Dao Jen. nakatitig sa Lumapit. kakaibang hiwa sa kanyang Siyempre, kamay. hindi Hindi libre. nagtagal, Gusto sumigaw kong siya dahil samahan ang mo sugat ako sa mula sa malawak kanyang na palad ay desito. unti-unting Isang daang milya kumakalat. ang layo. Ang sakit na Isang binang dumudurog para sa laman pumuti ay NG isang bumabalot sa taong. buong katawan niya. Pagkatapos, Napapaso ang kamay ko. napakaseryoso Anong pang ginawa mo, inalit ni bata? Dao Jen. Nagtaka rin Ang si taong Chonbok. iyong, Napansin ng malamang bata nakita na ang mo na kanyang rin. hinlalaki Ang ay panggalam tinubuan ng niya, itim at Kiao matulis na Schwanzen. kuko. Ay Hindi sa niya siyang alam kung hamak na kailan pa. mortal. Ang lakas Kila mula mo na rito ang siya. nagligtas kay Iling araw Chonbok. na ang Si Gon, nakalipas. napuno Hawak ng niya dugo ang ang bibig, anting ay mabilis na nang sumisira inunguya ang NG kanyang harang. pagkain. Kaya nakapasok Nagtatanong na siya siya sa sa sarili, malawak ano na nang dapat desito. kong gawin ngayon? Nang Mayabang marinig na ang naglakad si pamilyar na Gon. panggalam. Anong Ang klaseng gumisi lugar si to? Dao Shun. At nasaan na Oh, si Chigon? siya pala. Nangahas siyang takasan Nakatatandang ako para kapatid, tikman ang huwag batang kang yun. Ako mag-alala. dapat ang Hindi unang mo makakatikim masanay noon. ko ang Ang lambot ng pagkalat balat NG niya. Mongo para Hindi ko maging alam na sundalo. ganoon pala kalambot Papatayin ang ko balat siya. ng bata. Naalala niya ang takot sumagot na si mukha Dao ni Jen. Chonbok at nasabi. Kamakalan Biglang lang, itinaas ni Gon ang nakakuha dalawang ako NG daliri. isang Inamoy ni pamaran Gon NG ang kamay digman habang daw. tuwang-tuwang Medyo tumatawa. mahiwaga Gusto ito. ko nang matikman. Narinig kong Ang amoy niya ay sinakababatang nandito pa rin kapatid sa kamay na ko. Dao Shun ang Ang laway niya ay pinakamagaling tumulo sa sa kamay, pag-control mukhang NG napakadumi at sundalong malaswa. daw. Kaya ay Nasaan ka na bibigay ko nagtago, ito sa cute na kaywayo. Chonbo? Bigla, may isang Nag-alangan braso ang si Dao humawak kay Shun. Gon. Tining niya Sumulyap ang siya sa bagay sa likuran kami. at nakita si inay ni Pamaran NG Chonbok na digman daw. nakatayo mismo Tining sa niya likod ang niya. bagay sa Gulat kami. na tiningnan ni Ito, Gon ang mukha nito. pamaran NG, Tila hindi niya pagkalat kilala si NG inay ni Mongo para Chonbok. maging Sa sundalo. ibang lugar, Ito, sumisigaw si talagang Chigon, ay bibigay mo sa pinapagalitan si akin. Chonbok. Nang Ang makita bata ng ay ganong labis na natakot kasabaikan, sa pananakot ng nasiyahan si lalaki. Dao Jen. Hindi ko po Lumapit. sinasadya. Dahil sa Siyempre, sakit, nagsisigaw hindi si libre. Chigon. Gusto kong Nagalit siya at samahan mo ako ibinasiwas sa ang malawak kanyang na sandata. desito. Akala Isang ni daang Chonbok milya ay ang layo. tatagain siya ni Isang Chigon, binang para kaya pumuti sinubukan NG niyang isang umiwas. taong. Ngunit hindi niya Pagkatapos, inaasahan na puputulin pala napakaseryoso ng pang lalaki ang inalit sarili ni Dao nitong Jen. braso. Ang Ito taong ay iyong, nagpagulat sa malamang bata, nakita hindi mo na rin. maintindihan kung Ang anong panggalam nangyayari. niya, Ang Kiao kamay ni Schwanzen. Chigon ay putol Ay sa na, siyang nahulog hamak sa na lupa mortal. kasabay ng mga Kila mo mura na at sumpa siya. ng lalaki. Iling araw na ang Inihingaw si Chigon. nakalipas. Hawak Huwayain niya kita ang ng buhay. anting Kung na hindi sumisira ako NG mapapakali. harang. Kaya Masakit ang nakapasok mga na salitang siya sa binitawan malawak niya. na desito. Huwayain ko ang kamay mo Nang hanggang sa marinig wala ang nang pamilyar matirang na buto. panggalam, Ang mga ang galamay ay gumisi si Dao pumulupot sa Shun. kamay ni Oh, Chigon. siya Kumakalansing pala. kasabay ng Nakatatandang nakakabilang sigaw.
kapatid, Ang huwag kang nakakatakot na mag-alala. tanawin sa harap niya Hintayin ay mong nagpanginig kay masanikuan. Chonbo. Pagkalat isip ng NG lalaki Monggo ngayon para ay gusto maging na lang sundalo, patayin agad ang papatayin bata. ko siya. Ang mga mata ni Chigon ay Dahan-dahan puno ng sumagot si matinding Dao galit. Zhen. Akala mo ay katapusan na ng kamakalan bata. lang, Ngunit nakakuha marahil ay ako umiti NG ang isang swerte kay pamaran Chonbo. NG digman Isang daw. malakas na suntok ang Medyo tumama sa mahiwaga lalaki. ito. Umari Narinig ito. kong si nakababatang Tumilapon si kapatid Chigon na Dao paatras. Shun ang Malakas na pinakamagaling tumama sa ang ulo sa pagkontrol isang pader NG malapit doon. sundalong daw. Nanlaki Kaya ang mga ibibigay mata ko ng ito bata. sa kaywayo. Gulat na gulat sa tanawin sa harap Nahalanggan niya. si Dao Shun. Sumulyap si Chonbok sa tanawin sa likuran niya. Sa Pamaran likuran NG ng digman bata, daw. walang Taining katao-tao, yun ang tanging bagay sa isang kami. malaking backpack lang Ito, ang nakalagay sa pamaran lupa. NG. Hindi pa Pagkalat nakakabawi NG si Monggo Chonbok para sa maging nangyayari. sundalo. Ilang Ito, sandali pa bago siya talagang napaiyak, ibibigay mo sa tinatawag akin? ang pangalan ng Nang kanyang makita ama. ran ganong Ang mukha ni kasabaitan, Gondon ay puno nasiyahan ng si galit, Dao Zhen. umuungol habang Lumapit. lumalapit.
Galit na galit siya dahil hindi nangaha libre. si Chigon Gusto na kong hawakan ang samahan kanyang mo anak. ako sa Niyakap malawak ni na Chonbok si desierto. Gondon. Isang daang milyang Nag-aalalang layo. nagtanong Isang ang bila lalaki. para Ayos pumati ka lang NG ba, isang anak? taong. Pasensya na. Pagkatapos, Siguro natakot ka, no? napakaseryoso Mabilis pang na napansin inalit ni ni Gondon ang Daojen. kakaiba sa Ang kamay taong ng iyong, bata. malamang Tumagugol si nakita mo na Chonbok. rin. Natatakot Ang po pangalan ako. niya, Nahuli Kiao si inay. Schwanzen. Isang Ay higanteng sa kamay siyang ang hamak humuli na kay motoy. inay. Niyakap niya ang Kilala mo na bata siya. para Iling aluin. araw na Ayos ang na. nakalipas. Hindi mo na Hawak kailangang niya ang magsalita pa. anting Sinubukan ni Gondon na itago ang kanyang kawalan ng nakapasok magawa. na siya Pilit sa na malawak na nagpapakatatag sa desierto. harap ni Chonbok. Nan Matapos marinag ang ang ilang sandali, pamilyar na malakas na panggalam. tumapak Ang si gumisi Chigon si sa Daoshun. lupa. Galit na Oh, galit. siya pala. Kumalagutok ang mga kamay niya, Nakatatandang kapatid, napakatunog at dahan-dahang nakakatakot. sumagot si Muling nagmura Daojen. si Chigon. Oh, Sino ka ba kamakalan sa akala lang. mo, ha? Nakakuha Akala ako mo ba NG tanga isang ako? pamaran Busin ko kayong NG lahat. digmang daw. Nang marinig niyang Medyo tinawag ng mahiwaga lalaki ito. ang bata, Narinig kong nagtaka siya kung anong sinakababatang nangyayari. kapatid na Sinabihan ni Daoshun Gondon ang si Chonbok, pinakamagaling sa manatili ka sa pagkontrol likod ni tatay. NG sundalong Kapag tapos daw. na to, Kaya ay hahanapin bibigay ko natin ito si sa inay, ha? kaywayo. Naintindihan ni Chonbok at Nakalangan nagtanong si tungkol sa Daoshun. ina. Tining niya ng Pinakalma bagay siya sa ng lalaki. kami. Ayos Pamaran lang. NG Kapag digmang daw. nahanap na natin si Tining niya inay, ang bagay sa sabay-sabay tayong kami. uwi, ha? Ito, Ganoon lang pamaran silang NG, nag-uusap, pagkalat binabaliwala NG ang Mongo lalaki, para na maging lalong sundalo. ikinagalit ni Ito, Chigon. talagang Sumugod ito na ibibigay parang mo sa hangin. akin? Kalmado lang Nang na makita inihagis ng ni ganong Gondon ang isang kasabay ladrilyo ng nasiyahan walang si pag-aatubili. Daojen. Malakas Lumapit. itong tumama sa ulo ng Siyempre, lalaki, hindi tumalsik libre. ang dugo. Gusto kong Itinuro niya ang samahan mo mukha ni ako sa Chigon, malawak na nagbabanta. desierto. Huwag kang Isang magmumura sa daang harap milyang ng layo. anak ko. Isang bina Hindi yan para maganda pumuti para sa NG bata. isang taong. Nang marinig iyon ni Chigon Pagkatapos, mula kay Gondon, napakaseryoso lalo siyang pang nainis, inilit ni paulit-ulit Daojen. na Ang sinasabing taong papatayin iyong, niya ito. malamang Kumuha nakita si mo na Gondon rin. ng isa pang Ang ladrilyo at pangalan niya, humanda sa Kiao paghagis. Schwanzen. Ginamit Ay sa niya ang siyang lahat ng hamak na lakas para motoy. ihagis ito Kila mo paharap. na siya. Walang Iling pag-aatubiling araw na ginamit ang ni Chigon ang nakalipas. kamay para sa Hawak laging niya ang tira. anting na Nagkalat ang mga sumisira pira-pirasong NG harang. ladrilyo. Kaya Naramdaman nakapasok na na ngayon ng siya sa lalaki ang malawak na panganib na desierto. papalapit. Isang Nang bunto ng marinag iba pang ang mga pamilyar ladrilyo na ang lumipad panggalam, ang patungo kay gumisi si Chigon. Daoshun. Wala siyang Oh, magawa kundi siya gamitin pala. ang braso para Nakatatandang salagin ang mga kapatid, ito. huwag Patuloy na kang sinasalo mag-alala. ni Chigon ang Hintin pinsala. mong masanay Lintik, ko saan pagkalat galing to? NG Mongo Paano niya para nagawa maging to? sundalo. Nakatsempo si Papatayin ko Gondon. siya. Kinuha ang bawat ladrilyo Dahan-dahan na sumagot inihanda si niya sa Daojen. kanyang bag, walang Oh, tigil siyang kamakalan naghagis lang. patungo sa Nakakuha lalaki. ako NG Ganoon lang isang si Gondon pamaran kung NG maghagis ng digmang daw. ladrilyo. Medyo Pilit siyang mahiwaga ito. umaatake gamit ang Narinig lahat kong ng mayroon siya, sinakababatang umaasang kapatid na matatamaan Daoshun ang ang kahinaan ng pinakamagaling lalaki. sa Ang pagkontrol atake ay tumama sa NG binti ni sundalong Chigon, daw. Kaya gumawa ay ng isang bibigay ko ito napakasakit sa na tunog. kaywayo. Pagkatapos, ang ladrilyong Nagalangan tumama si sa kamay Daoshun. ay kasing sakit Tining din niya ng ang nauna. bagay sa kami. Ganoon lang si Gondon Pamaran kung NG paulit-ulit digmang na daw. ihampas ang Tining mga niya ang ladrilyo sa bagay sa katawan ng kami. lalaki. Ito, Kailangang durugin pamaran ang halimaw NG, na iyan dahil pagkalat NG hinayaan niyang Mongo para mapahamak maging ang mahal sundalo. kong si Chonbok. Ito, Sa sandaling talagang iyon, ibibigay mo lumitaw sa ang akin? isang bagong Nang problema. makita Ang ang sigla ganong niya kanina kasabaikan, ay napalitan na nasiyahan ngayon ng si tensyon. Daojen. Dismayadong tiningnan ni Gondon ang Siyempre, kanyang walang hindi lamang libre. bag, mabilis Gusto siyang kong hinawakan samahan ng mo mga ako galamay sa ni malawak Chigon. na desierto. Natarantang Isang sumigaw si daang Chonbok, milyang layo. tatay. Isang Walang bina magawa para ang pumuti bata. NG isang Sobrang taong. higpit ng pagkakahawak ng mga Pagkatapos, galamay ng lalaki napakaseryoso na halos pang hindi na inilit ni makahinga si Daojen. Gondon. Ang taong Tuwang-tuwang iyong, tumawa si malamang Chigon. nakita mo na Naubusan rin. ka na ng Ang ladrilyo, panggalam no? niya, Sa simula pa lang, Schwanzen. wala na rin Ay namang sa siyang silbihan. hamak na Dahil model. kaya kong Kila magpagaling mo ng na sarili siya. ko. Iling Nakalamang araw ang na ang lalaki. nakalipas. Ngayon, ako Hawak naman, niya ang dahan-dahan kong anting na titikman ang sumisira katawan NG mo. harang. Kahit Kaya nasa bingit na ng nakapasok na siya kamatayan, sa malawak nang-aasar na pa rin si desierto. Gondon kay Chigon. Nang marinag Tumawa ang ng pamilyar mapanghamak na ang panggalam, lalaki, ang gustong gumisi patayin si agad si Daoshun. Gondon. Oh, Biglang siya nakaramdam pala. ng kilabot si Chigon sa Nakatatandang likuran. kapatid, Naramdaman dahan-dahan niya ang sumagot panganib si na Daojen. papalapit kaya umiwas siya sa isang kamakalan tabi. lang. Si Era, Nakakuha ako mula NG kung isang saan, ay pamaran tumakbo NG at digman ginamit daw. ang kanyang Medyo palakol para mahiwaga putulin ito. ang mga galamay Narinig ni kong Chigon. sinakababatang Nagtaka ang lalaki kapatid kung na anong Daoshun nangyayari. ang Ang palakol ni pinakamagaling sa Era ay pagkontrol basang-basa ng dugo ni Chigon. sundalong daw. Ang mukha Kaya ni ay Era bibigay ay ko puno ito ng sa galit, kaywayo. malakas na idineklara na sa Nakalangan pagkakataong si ito. Daoshun. Tiyak na Tining niya mamamatay ng ang bagay sa lalaki. kami. Ang mukha niya ngayon Pamaran ay NG digman napakatindi. daw. Nanlilisik Tining ang niya mga ang mata ni bagay sa Era kami. habang tinitingnan Ito, si Chigon. pamaran Maghanda NG, ka na. pagkalat Sabi NG nito, Mongo para pagkatapos ay maging mabilis na sundalo. sumugod Ito, patungo sa lalaki. talagang ay Ang kanyang bibigay mo sa bandana ay akin? lumilipad sa Nang likuran makita na ang parang ganong apoy na kasabaikan,
icon, Sa madilim na si Dao paligid, Jen, makikita ang anyo ng tao at ng halimaw Siyempre, na naglalaban hindi sa libre. napakabilis na Gusto kong paraan. samahan Kahit mo na ako sa sunod-sunod ang mga malawak na mapamuksang desierto. atake ni Isang Era, daang milya ang nagagawa layo. pa ring Isang makaiwas bina ni para Chigan ng pumatay ang malumanay. isang tao. Hanggang sa nasukol na ang lalaki, Pagkatapos, saka lang ito napakaseryoso nagsimulang pang lumaban inilit pabalik. ni Ang Dao mukha Jen. ni Chigon Ang ngayon taong ay sobrang gusot, malamang nagpapakita nakita mo ng na rin. matinding galit. Ang Malakas pangalan siyang niya, sumuntok Kiao paharap. Schwanzen. Hindi natakot si Isa Era, siyang hamak na sumugod lang mote. siya. Ang Kilala palakol mo sa na kanyang siya. kamay ngayon ay Ilang araw nagamit na na. ang Pinutol nakalipas. nito ang natirang Hawak braso niya ni ang Chigan. anting-anting Si na Gondon, sumisira nakaupo Enching sa isang harang. sulok, Kaya mahigpit nakapasok pa ring na yakap siya si sa Chanbo. malawak na Pinanood desierto. niya ang labanan Nang at hindi marinig ang maiwasang pamilyar na humanga. panggalam, Grebe, ang nasukol gumising niya si ang Dao halimaw Xiu. sa pader Oh, gamit lang ang siya isang pala. palakol. Nakatatandang Malamang nakapatay na kapatid, siya ng huwag daan-daang kang ganyan mag-alala. bago makarating Hindi dito. mong Pumasok din sa masalikuan. isip niya ang Pagkalat tanong, Enching pero Mongo may sapat para pa ba maging siyang lakas sundalo, para lumaban ng papatayin ko ganyan? siya.
Si Chigon, na Dahan-dahan nasa ilalim ng sumagot si kontrol, Dao ay Zhen. medyo nagtataka. Kamakalan Sino ang babaeng lang, yun? nakakuha Kabaliktaran ako, naman, isang tiningnan siya ni pamaran, Era ng may Digman masamang daw. hangarin. Medyo Nahuli mahiwaga na kita. ito. Sa sandaling Narinig ito, kong ang mga alaala na tila nakalimutan na ay bumalik ng biglaan sa isip ni Chigon. Naalala niya na minsan na siyang nakatanggap ng tanong mula kay Gon. Ano sa tingin mo ang pagkakaiba ng halimaw at tao? Nag-alinlangan si Chigon sa pagsagot. Pagkakaiba sa lakas, tumawa si Gon bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay idinagdag, mas tanga ba ang mga halimaw? Isang boses na iba sa kanila ang umalingaw-ngaw. Ang taong iyon, bilang ama, ay nagbigay ng mas malalim na pananaw tungkol sa sangkatauhan. Ang mga tao ay tuso. Madali silang makaangkop sa kanilang kapaligiran, ngunit masyadong mahina para mabuhay. Hindi rin niya nakalimutang banggitin ang isa pang paksa. Kabaligtaran, tayong mga halimaw ay napakalakas, ngunit kumikilos lang tayo ayon sa ating likas na ugali. Kung ikukumpara, pareho tayong may mga kalakasan at kahinaan. Mabilis na nagtanong si Gon, paano naman tayo? Lumipat ang imahe sa kasuotan ng tao. Walang pag-aatubiling sumagot ang taong iyon. Hindi tayo kasing hina ng mga tao. Sunod ay ang anyo ng mga ordinaryong halimaw. Nang iinis na sinabi ng matanda at hindi rin kasing tanga ng mga ordinaryong halimaw na yan. Matigas niyang iginiit, nasa atin ang kalamangan ng parehong tao at halimaw. At ang mga halimaw ay hindi nangangahas na guluhin tayo. Ibig sabihin, tayo ang perpektong nilalang para mabuhay sa huling mundo. Sa huli, sinabi ng matanda na ang mga ngasong tulad nila ang napili. Magpasalamat kayo para doon. Masunuring sumagot si Chigon, opo, ama. Kabaliktaran naman, si Gon ay medyo malikot. CJ, bukod doon, nag-utos pa ang matanda. Hanapin niyo ang bata habang tinatalo ko ang boss na si Dangan. Kung gagamitin niyo ang pagmamahal ng ina, madali niyo siyang mahuhuli. Pareho silang sumagot, naiintindihan po namin. Tiningnan sila ng ama saglit, pagkatapos ay sinabi, sige, pwede na kayong umalis. Pagbalik sa kasalukuyan, nanlaki ang mga mata ni Gondon na parang may nakitang kung ano. Sumigaw siya, ingat sa likod, nag-aalalang sumigaw si Chanbok, ate Era. Sa sandaling ito, nagsimulang sumugod si Chigon para sa isang matinding kontra-atake. Pupunitin kita. Umatras si Era ng kaunti, mahigpit na hawak ang matulis na palakol, handang sumalag. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang lalaki, na para bang sinusuri kung hanggang saan ang kayang gawin ni Chigon. Habang patuloy na nakatitig sa lalaki, biglang inatake si Era mula sa likuran. Pagbalik sa eksena ni Gon at inay ni Chanbok, sumimangot si Gon habang tinitingnan si inay ni Chanbok nang may pagtataka. Ano na klase nilalang to? Sa sandaling ito, si inay ni Chanbok ay nag-transform na sa isang halimaw na tulad nila. Umuungol siya sa galit, walang tigil na lumalaban. Ang kanyang mga matang nagniningning ay nagpanginig kay Gon. Ang mga matang iyan kapareho ng sa ama. Sumimangot si Gon sa sakit. Hula ni Gon, isa rin siyang halimaw na tulad natin pero ano to? Higit pa roon, sa sandaling iyon, malakas na sinuntok ni inay ni Chanbok ang mukha ni Gon, pinutol ang kanyang pag-iisip. Kinailangan na ring aminin ni Gon na sobrang lakas ni inay ni Chanbok. Gayunpaman, ayaw niyang manatiling tahimik at magpatalo. Ang mga mata ni Gon ay naglabas ng kakaibang pulang ilaw. Malakas siyang tumapak sa lupa ng hahamon. CJ, tingnan natin kung anong kaya mong gawin. Ang mga galamay sa katawan ni Gon ay nagsimulang lumabas. Kumikislot-kislot ito, mukhang napakapangit. Sa itaas ay mga matutulis na tinik, napakatindi. Naglabas siya ng dalawang galamay na may pambihirang haba patungo kay inay ni Chanbok. Nang hahamon ang boses ni Gon, kung magaling ka, salagin mo to. Sa isang madilim at malungkot na tanawin, ang mukha ni inay ni Chanbok ay mabangis na may mga matang dilaw na nagniningning. Ang tingin ay matalim at puno ng pagbabanta. Magsalita ka. Ang mga kamay ni inay ni Chanbok ay naglabas ng matutulis na kuko. Ang kanyang balat ay nilabasan din ng mga kakaibang berdeng ugat. Malakas siyang humampas patungo kay Gon, kasabay ng sigaw, Chanbok, nasaan? Napasuray-suray si Gon dahil sa atake. Naggalit ang kanyang mga ngipin, tinitiis ang sakit. Lintik, naging mabangis siya ngayon, sumugod ng mabilis patungo kay Gon. Ang mga galamay ni Gon ay pinutol ni inay ni Chanbok gamit lang ang kamay. Ang kanyang mga paa ay napakabilis na nakaiwas siya sa mga galamay na humahampas sa kanya. Nang iinis na sinabi ni Gon, halika na, huwag kang puro iwas, mamatay ka na. Si inay ni Chanbok, sa napakabilis na paraan, ay dumaan sa mga galamay.
Hindi na mamalayan, nasa harap na pala siya ni Gon. Natigilan si Gon. Hindi pa siya nakakabawi. Nagulat siya nang atakihin ng isang matulis na bagay mula kung saan. Si inay ni Chonbok ay nakatayo sa di kalayuan. Pinagmamasdan siya. Nagdulot iyon ng hindi maipaliwanag na kilabot. Hindi inaasahan na gawang salagi ni Gon ang atake gamit ang kamay. Ang problema lang, ang kanyang kamay ay tinusok ng matulis na bagay. Tensyonado si Gon, tumutulo ang malamig na pawis. Linchik, muntik na akong mamatay. Hinugot ni inay ni Chonbok ang matulis na sandata mula sa kamay ni Gon. Sumigaw si Gon sa sakit at nagmura. Hayop, tiningnan lang siya nito habang daing ng daing na may matalim na tingin. Nanginginig ang katawan ni Gon sa sakit. Walang magawa si Gon na pagtanto. Paano ngayon? Wala akong magawa sa kanya. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang tumingin sa kanyang nasugatang kamay. Ang kamay ni Gon ay malubhang nasugatan na may isang butas na tila napakasakit. Ngunit hindi niya ito pinansin. Natulala si Gon. Hindi gumagalaw ang kamay ko, hindi ito naghihilom manhid na ang kamay ko. Ngayon lang siya kumalma para pagmasdan muli ang lahat ng tinamaan kanina. Teka, noong una, hindi ko napansin pero ang mga sugat kanina ay hindi rin naghihilom. Tiningnan muli ni Gon ang kanyang galamay na walang awang pinutol. Tumutulo pa rin ang dugo. Tiningnan ni Gon si inay ni Chonbok na may makapangyarihang anyo, nag-aalangan, pagkatapos ay naghula, ito lason. Habang lalong nag-iisip si Gon, lalo siyang nanginginig. Hindi ko siya matatalo. Ganoon siya kalakas. Ano nang magagawa ko? Paano na to? Mahigpit na nagnalit ang mga ngipin ni Gon, nag-isip ng huling paraan. Kung ganon wala na akong ibang magagawa kundi gamitin yun. Pagkatapos ng pag-iisip, agad niyang inilabas ang kanyang natitirang buo pang galamay. Desididong pinutol ni Gon ang mga nasirang bahagi ng kanyang katawan. Sa huling sandali, ginamit niya ang kanyang matatalas na ngipin para kagatin ng mahigpit ang kanyang kamay na tumutulo pa ng dugo. Umaray si Gon sa sakit. Si inay ni Chonbok, na kanina pa siyang pinagmamasdan na may malalim na iniisip, ay hindi maiwasang magtaka. Nakita niya ang kamay na kinagat ni Gon hanggang sa maputol at mahulog sa lupa. Hinihingal si Gon dahil sa dami ng nawalang dugo. Matapos niyang gawin ang mga kailangang gawin, naging mabangis ang kanyang mukha. Papatayin kita. Sabi nito, pagkatapos ay sumugod si Gon na may matinding pagnanais na manalo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa galit, kasama ang mga nakausling matutulis na pangil. Inilabas ni inay ni Chonbok ang kanyang sandata, handang umatake. Naiinis siyang nagsalita. Wala akong oras. Kailangan kong hanapin si Chonbok.